Bantayan mo, ang dragon na ito ay nais tayong dalawa na magkasama sa kapahamakan. Aha. Ito ay pagsasanib ng isip. Mabilis, ibigay mo sa akin ang kapangyarihan. Naniniwala ako. Guro. Huwag, Guro. Zhang Fan, mabuhay ka ng maayos. Kung may susunod na buhay, gusto ng Guro na gawin mo. Guro. Ikaw, pulubi, naglakas loob kang pumasok sa susutuan, at ang kasunduan sa kasal, akala mo ba ay bagay ka sa aming Su? Guro. Umalis ka na, kundi tatawag ako ng pulis. Nakapaglakbay ako sa katawan ng isang pulubi. At ang pulubi ay may parehong pangalan ko. Zhang Fan din siya. Sino ang nagsabing hindi siya bagay sa akin? Guro. Guro. Guro, ako ang iyong magiging asawa, si Su Ningxuang. Maging asawa. Kung si Zhang Fan ay may susunod pang buhay. Guro, nais kong makasama ka bilang mag-asawa. Ito ba ang tadhana? Ginoo Su, ito ang iyong magiging asawa. Isa siyang pulubi. Huwag mong hayaan na mapaniwala ka niya, Ginoo Su. Tumahimik ka. Sumakay ka sa sasakyan ko. Oh. Gusto kong ipakilala ka sa mga magulang ko. Magbihis ka muna. Huwag nilang malaman na ikaw ay pulubi. Huwag kang mag-alala, Guro. Hindi ako ang guro mo. Ako si Su Ningxuang, ang panganay ng pamilya Su. May kasunduan ang lolo ko sa pamilya Zhang. Ngayon, bumagsak na ang pamilya Zhang. Magpatuloy ka na lang sa pagiging asawa ko sa pangalan. Susuportahan kita habang buhay. Ngunit tayo ay magiging peking mag-asawa lamang. Narito ang 1,000,000 yuan. Ito ang iyong pondo para sa pagkain. Guro. Akala ko ay kamukha lang siya ng guro. Sige na. Oy Zhang Fan, bakit ka nakadamit ng ganyan? Boss. Hey. Pagod na ako, matutulog muna ako. Lene. Ito ba ang fayant na dinala mo dito? Ang fayant mong ito, parang isang pulubi ang hitsura niya. Baka pwede nating pag-usapan. Tanggalin na natin ang kasunduan sa kasal na ito. Ay, ang ganda ni Zhang Fan, maganda talaga siya. Masyadong magalang ang tawag nila sa akin. Anong paggalang? Tingnan mo ang hitsura niya ngayon, parang pulubi. Nagdudulot siya ng kahihiyan sa pamilya Su. Hoy tatay, magsalita ka naman. Xiao Shuang, tawagin mo ang kuya mo. At tawagin mo rin si Zhang Fan para makipag-usap. Opo, naiintindihan ko. Hoy, anong nangyari? Xiao Zhang, okay lang kahit bumagsak ang pamilya. Pero huwag ka namang mawalan ng pag-asa. Hindi pwedeng ikasal ang anak kong babae sa isang pulubi. Gusto mo bang kanselahin ang kasal? Hindi naman kailangang i-cancel ang kasal. Ang pamilya ko, hindi nagsisinungaling. Ganito na lang. Bigyan kita ng mga ari-arian, ikaw na ang mag-aalaga. Para matuto ka rin ng kaunti. Pwede na. Akala ko pa naman, matipid ang biyanan ko, pero malaki pala ang pakikitungo. Pinaabot pa akong maging boss. Narito ang susi at mga kaugnay na dokumento ng industriya sa silangan ng lungsod. At mayroon pang 20,000 na cash. Pumunta ka na bukas, ayos lang. Matutulog na ako. Bukas ng umaga alis na. Sige, bukas ipapadala ko ang driver para dalhin ka. Hindi na kailangan. Sige, mag-isa na lang ako. Gusto mo lang akong paalisin, di ba? Anong fan? Bilang tanging guro, wala akong pakialam sa iba. Zhang Fan, Narito ang 200,000, kunin mo. Walang pangangailangan na magmadali sa kasal. Mag-isip ako ng paraan. Ay, hindi na kailangan. Hindi ko naman talaga balak makipag-asawa sa'yo. Umalis na muna ako. Ano bang nangyayari dito? Kahit na hindi ko talaga gustong pakasalan siya. Pero hindi kaya talaga niyang ayaw ding pakasalan ako.
Akala ko hindi niya ako bibigyan ng isang klinika ng tradisyong Chinese. Sa totoo lang, medyo mapagbigay siya. May mga gamot din naman. Para na rin mapalakas ang aking kapangyarihang itinuro sa akin ng master. Salamat na lang sa mga halamang gamot dito. Pareho ang lasa at hitsura sa mundo ng pagtuklas ng mahika. Ay, naaalala ko ang aking nakatatandang disipulo sa Shenong Gate. Maraming nagsiselos at humahanga sa akin, pero ngayon ay... Binibini, anong nangyayari sa'yo? Bakit umuupo ka rito at umiiyak? May sakit ang nanay ko. Nagtatrabaho ako ng ilang part-time na trabaho, pero hindi pa rin sapat para sa kanyang gamot. Ay naku, talagang maswerte ka, ang swerte mo talaga. Miss, anong sakit ng nanay mo? Maaari ko bang makita siya? Yung nanay ko, bata. Mukha kang kasing edad ng batang ito. Anong maitutulong mo? Maaari kitang payuhan. Huwag kang gumawa ng mga bagay na nakikinabang sa sitwasyong ito. Huwag kayong magkamali ng akala. Itong botika ay akin. Marunong akong magpagaling. Pwede bang magtiwala ka sa akin kahit isang beses? Sige na, mahalaga ang magpagaling. Aha, ito pala ay uremia. Sayang, hindi sapat ang enerhiya dito. Kung hindi, isang oras lang ay magagaling na kita. Mukhang kailangan nating gumamit ng gamot at dahan-dahang ayusin ito. Ay, hindi ko na kaya. Huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Nanay. Babae, huwag ka munang umiyak. Kakatighaw ko lang. Dahil hindi ko agad maipagaling ang sakit ng tiya. Ngunit nangangako ako na sa loob ng 2 linggo ay gagaling siya. Dr. Zhang, sigurado ka bang hindi mo lang ako pinapakalma? Mahalaga ang buhay. Wala akong dahilan para magsinungaling. Dr. Zhang, hintay ka sandali. Ito ang lahat ng ipon ng pamilya namin. Hawakan mo ito, kung kulang pa, mag-isip ako ng ibang paraan. Ay, hindi naman ito malaking halaga. Babalik ako mamaya para kumuha ng gamot. Ipapadala ko ito sa inyo mamaya. Tinitiyak ko na 1 bote ng gamot ay sapat na para gumaling ang tiyahin. Si Yao Man. Sa tingin ko, itong batang ito. Hindi siya masamang tao. Hindi rin naman siya mandaraya. Ganito na ako ngayon. Sino pa ang may lakas ng loob na lumapit? Dr. Zhang. Susunod ako sa inyo. Tita, susuriin ko ulit ang pulso nyo. Kailangan pa ring magbigay ng ilang tunay na enerhiya. Kung hindi, baka hindi kayanin ng gamot ang sitwasyon. Dr. Zhang. Talagang bumuti na ang kondisyon ng nanay ko. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang tita. Ay. Asawa, bakit ka nandito? Huwag kang magbiro. Hehe, hindi na kita pinapagtawanan. Narinig ko na nag-aalaga ka ng mga tao lately. Hindi ka naman doktor. Huwag mong sabihin hindi kita sinabihan. Kapag namatay ang tao, makakasuhan ka. Naiintindihan ko na. Anong ginagawa mo? Maaari mo bang ibigay sa akin ang kwintas na ito? Mayroon palang espiritu sa batong ito na makakatulong sa aking pagsasanay. Hindi ko ito dapat palampasin. Hindi, ito ay ibinigay sa akin ng aking lolo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan galing ang kwintas na ito? Hindi mo ba alam na ang pamilya Su ay nasa negosyo ng jade? Ang kwintas na ito, noong una pa lang kami sa negosyo ng pamilya Su. Ang unang produkto, kung ganon. Marami bang jade sa pabrika? Maraming espiritu ba? Shuang-shuang. Huwag mo akong tawaging shuang-shuang. Tama na, Suning, tawagin mo akong shuang. Maaari ba akong magtrabaho sa kumpanya nyo? Bakit, hindi mo na kayang patakbuhin ang botika mo? Gusto mong lokohin kami sa aming pabrika sa Su. Anong klaseng sinasabi mo yan? Kailan pa ako ng loko? Sabi mo na ang 10 pirasong gamot ay kayang pagalingin ang uremia. Hindi ba't yun ay panloloko? Bakit ka nagmamadali? Ngayon pa lang tayo nasa 3 araw. Akala mo ba hindi ako marunong sa medisina? Ang uremia ay isang sakit na hindi magagamot. Kung talagang kaya mong pagalingin ito sa loob ng 10 araw, anong sabihin mo, susundin ko? Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Totoo ba? Siyempre, iyon ay sakit na uremia. Namatay ang tiyuhin ko dahil sa uremia. Noong panahong iyon, gumastos kami ng mahigit 2 milyon. Bakit hindi tayo magpusta? Kung magagaling ko ang uremia,
Hayaan mo akong magtrabaho sa kumpanya niyo sa Jade. Sige, pero kung matalo ka, ano? Talo na ako. Para terminate ang kasal natin, walang kailangang bayad. Sang-ayon ako dyan. 一言为定。一言为定。 Totoo nga, ang paghahanap sa isang bagay na parang naglakad sa apoy ay walang resulta. Pero ngayon, madali lang makuha. 费功夫啊！ Basta meron akong ganitong kapangyarihan, makakabalik ang aking lakas. 恢复了。 Hi! 耶嘿！ Haha, Dr. Zhang ah. 张医生，哎， Huwag ganito. Maliit na bagay lang yan. Hindi ito maliit na bagay. Dr. Zhang, kayo talaga ang aming 就是我们的 tagapagligtas. 救命恩人啊！ Ito ay 5,000. 钱， Dr. Zhang, alam ko 我知道 nakakaunti ito. 这些太少， Pero ngayon, 现在 ito lang 我们 ang kaya 只能 naming 做 ipon. 这么多了。 Pero huwag kayong mag-alala. Pag gumaling na ako at kumita na, 以后 makakabayad 赚 na 了 ako. 钱就可以。 Ay, hindi na kailangang magbayad. Kahit na hindi naman talaga ako gumastos. Kung talagang gusto ninyong magbigay, sige, tatanggapin ko na lang ang gastos. 10 piso lang. 10 piso lang talaga. 钱吗？ 10 piso, sige na. Narito, kunin mo na. May iba pa akong gagawin. Umalis na kayo agad, sige. Salamat, 谢谢张 AI. 医生，谢谢 Zhang 张医生。 Ayos. Panahon na para tuparin ang pustahan. 约了。 Bosu, may humihingi ng pakikipagkita. Sino? Ano ang sabi niya? 说 Sino ba talaga? Mabilis, sabihin mo, sabi niya siya ang iyong 他 asawa. 是你老公。 Papasukin mo siya, ayos 好 lang. 的。 Umupo ka. Hindi ba dapat nating tuparin ang ating kasunduan noong kabataan? Zhang Fan, ano bang pinaggagawa mo? 你在搞什么鬼啊？ Paano magiging posible na magamot ang kidney failure sa loob ng 1-0 araw? Yung babaeng pasyente, ikaw ang naghanap, di ba? 你 Saan mo ba natutunan ang mga ganitong panlilinlang? Sinasabi ko sa'yo, ang ganitong asal mo ay tinatawag na panlilinlang sa publiko. Shuang, gusto mo bang magpanggap? Sige na, talo na ako. 算我输。 Gusto mo lang talagang magtrabaho sa kumpanya ko, di ba? Naisip ko ang tungkol sa trabaho sa linya. Pumunta upang tingnan kung paano pinoproseso ang jade. Bakit bigla kang naging interesado sa jade? Normal lang iyon. Ang jade ay isa ring sinaunang kultura. Gusto ko ang tradisyonal na kultura. Sige, hahanapan kita ng tao para ayusin ang iyong mga papeles sa trabaho. Magsimula ka sa pagkuha ng isang set ng uniforme. Salamat, Ginoong Sisu. 谢苏总。 Ikaw yung bagong dating, tama. Si Zhang Fan, di ba? 张凡是吧？ Ang trabaho mo ngayon ay ilipat ang mga basura ng balahibo, pati na lahat ng ito sa imbakan. CJ, may mga balahibo pa na hindi pa nakakapa, pero nararamdaman na ang espiritu. Yung iba kahit hawakan mo pa ng doble ang kamay, hindi pa rin masyadong maramdaman ang espiritu. Hindi mo narinig ang kausap mo, di ba? Nagsisimula ka pa lang, tamad ka na. Magsimula ka na sa trabaho. Bakit mo itatapon ang ganitong magandang jade bilang basura? Ito ba ay bagay na dapat mong pangasiwaan? Kung mayroon kang kaalaman at kakayahan, hindi ka sana nagiging quality inspector. Ito na lang, Supervisor Liu. Kung pipiliin ko ang 3 mula sa mga jade na ito, lahat ng pwedeng itapon ay mga jade at bato. Kaya, papalitan mo ba ako sa ibang posisyon? 怎么样？ Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. 机会。 Kung sa mga basurang batong 这 ito, 废石里边儿 lahat ay jade at bato, 全是玉石。 aangat ko ang sahod mo ng 3 beses. Diretso kang maging eksperto sa pagtukoy ng hiyas. Kung may isang walang jade 一 o 个没 bato, 有玉石， agad kang umalis at magpaalam. Sige, tinatanggap ko ang iyong hamon. Isa sa kanila ay walang nakuha na jade. Ako na ang aalis. Xiao Wang He. Pakiusap, dalhin mo ang ibang mga eksperto sa pagsusuri. May mga tao na gustong makipagpataasan. CJ. Naiintindihan namin ang sigla ng mga kabataan. 理解。 Sa totoo lang, abala kami. Wala kaming oras para makipagtalo sa iyo. Ngunit dahil si Supervisor Liu ang humarap, 出面嘛。 magbibigay kami sa iyo ng klase. Dalhin mo na ang 3 piraso ng tela mula sa bahay mo. Sige. Sige na. Hey,
Liu Zewen, natukoy na namin ang mga resulta. Walang problema sa mga resulta. Lahat ito ay mga basura. Bata, ano pa ang masasabi 还 mo? 有什么好说的？ O kaya't maging tapat ka at magdala ng basura dito. 班费时， O kaya't umalis ka na agad. 赶紧滚蛋！ Kayo lang ang mga ito, at nag-aangkin pang mga eksperto. Sa tingin ko, nandito lang kayo para mangloko at makakain. Anong alam mo, bata ka? 懂什么？ Tungkol sa industriya na ito, hindi ito para sa mga taong hindi alam ang kanilang lugar. Kung hindi, baka mawala pa ang iyong mga salawal. Dahil sigurado ka. 这么笃定， Bakit hindi tayo magpusta? 打个赌如何？ Wala nang pustahan. Sabi na ng 3 eksperto na basura ang 3 batong ito. 是费时， Anong sugal pa ang pinapasok mo? Umalis ka na agad. Hindi pa ka tayo nagsusugal eh. 都还没赌呢。 Pinapalayas mo na ako. Paano mo ipapaliwanag kay Ginoong Su? Nagpapalayas kayo ng empleyado ng walang dahilan. Parang hindi rin yata ito alinsunod sa patakaran ng kumpanya. Sige, hatiin natin at tingnan. 切开看看。 Sana matupad mo ang sinasabi mo. 说到做到。 Matapang ka talaga, Master Cutter. 切制师傅， Come on. Hatiin mo na siya. Ay, ito. Lumabas na. Ito ay, 这是 wakas, ito ay jade na blue. Minsan, okay lang na hayaan siya ang magbukas minsan. 可以。 Gumagawa tayo ng daang piraso araw-araw, napakahirap nito. Minsan, okay lang na hayaan siyang magmaneho. Tama, sunod na. 切下一个。 Diyos ko, ito ay asul na pulang jade. Ito, 这 Ang asul na pulang jade na ito ay maaaring hindi totoo. 未必是真的。 Sunod na. Ito ay isa na namang asul na jade. 这又是一块蓝铁玉。 Ay. Ay naku. Pasensya na, guro. Tiyak na may kakaibang nangyayari dito. 蹊跷， Hindi naman sigurado na totoo ang ganitong timang bato. 真的。 Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Kausapin ko muna itong si Zhang Fan. Oh, CJ. Ayos. Zhang Fan, maging tapat ka sa akin. Ikaw ba ay ipinadala ng ibang kumpanya? Nais mo bang sadyang pabagsakin ang ating Sus Jade Company? Ano ang batayan mo? Dahil lang sa sinadyang makipag-away sa ilang eksperto kanina. 几位专家作对， Gusto lang nilang mapaalis sila. Kuskunin sila ng kompetensya. Sila pa nga ang pinili nilang kunin. 拉走。 Sobra na yata kayo. Hindi mo inaamin, ano? Matagal na akong nasa industriya na ito. Never pa akong nakakita ng ganito. Umalis ka na lang. Kaya mo pa akong paalisin. 你有这实力吗？ Tumahimik ka na lang. Sa tingin ko, hindi ka bagay na umupo sa posisyong ito. Sa palagay ko, dapat ibigay ang posisyong ito sa mga taong may kakayahan. At saka, hindi ka marunong magpakatotoo. Talagang hindi ko alam kung paano ka naging supervisor ng workshop. Shuang, ano ang sinabi mo kanina? 还说什么？ Wala, ako ay personal na kinuha ni General Su. 亲自招进来的。 Dapat sana ay hindi na ako kailangang magtrabaho sa Yixing. Pero gusto ko pa ring makita. 自己还是想看。 Sige, magyabang ka. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka sa assistant ng general manager at magtanong ka. Tumawag ka na lang. Hello, hey. 哎哎， Ako si Supervisor Liu. May gusto lang akong itanong. Yung bagong si Zhang Fan sa kumpanya 那 natin. 个张凡 Siya ba ay na-recruit ng ER department? 招聘过来的？ O inirekomenda siya ni General Su? Ano? Personal na ipinadala sa'yo ni Ginoo Su. 送过来的？ Paano? Gusto mo pa akong paalisin? Ah, hindi, Ginobay. 郑凡先生， Tignan mo, matagal na akong nagtatrabaho sa larangang ito, mahigit 12 ang taon. Masigasig at masipag. Ayoko nang pakinggan pa ang sinasabi mo. Sasagutin ko lang, gusto mo pa bang maging supervisor? Mag-isip ka, Ginoo Zhengfan, malaki ang pasensya mo. 您大人有大量。 Huwag mo sanang makipag-away sa akin. Ay. Ito, hawakan mo ito. Wala akong alam. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sige, salamat. 谢谢。 Ginoong Zhangfan, ang kakayahan mo sa pagsusuri ng mga hiyas ay napakahusay. Bakit hindi ka sumali sa aming pagsusuri bilang eksperto? Madali lang ang trabaho at hindi nakakapagod. Maganda rin ang benepisyo. Sige, ikaw na ang bahala. Ay, CJ. Kaya't pupunta na tayo. 过去。 Ako ang magdadala sa'yo. Ay, tara na.
Mag-aanunsyo ako mula sa araw na ito. Si Zhang Fan ay opisyal na itinalaga bilang pinuno ng inyong grupo. Dapat ay makipagtulungan kayo kay Ginoong Zhang. At tungkol kay Ginoong Liu, wala nang dapat pang sabihin tungkol sa pinuno. Ito ang desisyon ko. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Zhang, pupunta na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Sabi ng eksperto sa mga alahas, itong si Zhang Fan ay kumuha ng isang piraso ng South Red Jade mula sa kumpanya. Hanapin mo si Zhang Fan. 去把张凡叫来。是。 Zhang Fan, pinapapunta ka ni Su. 你过去一趟。 Anong kailangan? Kung sinabi ni Ginoo Su na pupunta ka, pupunta ka. Huwag nang magtanong kung bakit. Ay, abala ako, ayoko pumunta. Hindi ka pupunta, mag-isip ka mabuti. Si Ginoo Su ang nagsasabi na pumunta ka. Sige, naintindihan ko. Pagkatapos kong matapos ang abala, pupunta ako. Pabayaan mong maghintay siya. Ano ang sinabi ni Ginoo Su? 他说什么？ Huwag siyang mag-atubili. Sabi ni Zhang Fan na abala siya. Hintayin ko munang matapos ang ginagawa ko. Ano ang sinabi niya? Sige, maghihintay ako sa kanya 我等 sandali. 他一会儿。 Lumabas ka na, ayos lang. 好的。 Shuang-shuang, hanapin mo ako. Nandito tayo sa opisina. Huwag mo akong tawaging Shuang-shuang. Hindi, kahit kailan, huwag mo akong tawaging Shuang-shuang. 叫我双双。 Naiintindihan ko, kung may kailangan ka, sabihin mo na. Abala pa ako. Ano ang maari mong gawin? Abala ka ba sa mga kalokohan? Anong ibig mong sabihin? Bakit ako magiging abala sa kalokohan? Zhang Fan, talagang umunlad ka na. 长本事了。 Dati, hindi ka naman nakakahawak ng jade. Paano ka naging eksperto sa pag-alam ng mga yaman ngayon? At tungkol sa kumpanya, ang timog na pulang jade ay pag-aari ng kumpanya. Paano mo nagawang ilagay ito sa bulsa mo? Una sa lahat, may kakayahan akong makilala ang mga ito, kahit hindi ko alam dati. Bigla na lang akong nakaramdam. Sino ba ang maaari kong sisihin? Yung isang piraso na pula na jade, mahal ba yon? Hindi ko rin naman kinuha. Nasa workbench lang yon. Ang bilis mong magpanggap na matalino. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Babala ko lang. Huwag mong abusuhin ang proteksyon ng lolo ko sa'yo at gawin ang gusto mo. Narito ang kumpanya. Palagi akong malinaw sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Huwag mong isipin na hindi kita kayang tanggalin. Kung ayaw mong maniwala sa akin, wala na akong ibang masabi. Gawin mo ang gusto mo. Talagang wala ka ng pag-asa. Mula ngayon, huwag ka nang magtrabaho sa identification group. Maging recorder ka na lang. Salamat, Suzong. Babalik na lang ako sa maliit kong botika. Lenwei, ikaw. Bahala ka. Dr. Zhang, Dr. Zhang. 张医生， Oh, si Yao Manjiang. Kumusta na ang sakit ni tita? May kailangan ka ba sa akin? Matapos uminom ng gamot ni Dr. Zhang noong nakaraang beses, malapit nang gumaling ang sakit ni nanay. 差不多了。 Pero wala nang masyadong pera sa bahay namin. May utang pa kami sa mga kamag-anak kaya. 所以 Anun? Gusto mo bang mangutang? Ah, hindi. Dr. Zhang, nagkakamali ka. Nang pumunta ako dito sa botika kasama ang nanay ko noong nakaraan, nakita kitang nag-isa. Dapat kailangan mo ng tulong, di ba? Kahit papaano, may isang staff na makakatulong sa pagkuha ng gamot at sa pag-cashier at iba pa. Nais mo bang isipin na bumisita ka sa tindahan ko ng 2 beses? Nakakita ka na ba ng mga customer? Kaya talagang hindi ko maisip kung paano kita mapapasalamatan. 我要怎么报答你？ Ganito na lang. Bumisita ka dito sa mga katapusan ng linggo o kapag may oras ka. Tutulungan mo ako. Babayaran kita. Ayos na ba yon? Totoo ba? Maaari na akong magtrabaho dito. Siyempre, basta't hindi mo ako itataboy dahil maliit ang lugar ko. Ako, hindi ako magrereklamo. 会嫌弃的。 Salamat, 张 AI. 医生， Zhang, sige, umuwi na tayo. Sige, aalis na 走 ako. 了。 Panahon na para mag-ensayo at ibalik ang lakas. Nandito na ako sa Earth ng ilang araw. Wakas, nakabawi na ako ng lakas. Ay, wala na namang pera para sa upa at tubig kuryente. Kailangan ko nang ibenta yung asul-pulang jade na yon. Boss, magkano ito? 这个多少钱？ Huwag mong akusahan na pinapalayas kita, kuya. Mas maganda siguro kung magtanong ka ng mas mura. Itong jade pendant na ito, tiyak na hindi mo kayang bilhin. Hindi ka naman ganon.
Hindi ka rin ganoon. Ay, ikaw mahirap na walang pambili. At ang yabang pa ng tono mo. Hindi ko kayang bilhin, hindi talaga kaya. Anong pinipilit mo? Huwag mong akalaing pumunta ako dito para bumili ng jade. Dumating ako para magbenta ng jade. Lene. Lalaro ako ng sugal dito. Siguro mali ang hanap mong tao. Gusto mong lokohin ako. Medyo bata ka pa. Hindi ako nanloko, ha? Tingnan mo ito. Ito ay South Red Jade. Napakamahal nito. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng 300,000 para maging magkaibigan tayo. Ang South Red Jade ay 300,000. Baka naman nababaliw ka, maliit na manloloko. Hindi naman ako nangungulit na bumili ka. Ganito na lang. Maghanap ka ng may alam na pwedeng suriin ang produkto bago tayo mag-usap tungkol sa presyo. Sige, hintayin mo ako sandali. Tatawag ako ng tao. Ay, hintayin mo lang. Anong kayamanan yan? Anong kayamanan yan? Titignan ko ng mabuti. Sabi ng batang ito, ang hawak niyang bato ay South Red Jade. Pakitingnan mo, baka naman kalokohan ang South Red Jade na yan. Matagal na akong hindi nakalabas ng South Red Jade ngayong taon. Dahil ikaw ay eksperto, mangyaring suriin mo ng maayos. Ayoko namang mangloko. Gusto ko lang makabili ng magandang presyo para mapalago ang mata ko. Lene, anong South Red Jade? Isang piraso ng batong basura. Kung si Gino Jin ang naglabas, tiyak na hindi siya magkamali. Isa lang itong piraso ng basura. Siguro itong batang pasaway na ito ay nag-isip na dahil may kaunting kakayahan siya. Gusto niyang manloko. Kung manlilin lang siya kay Ginoong Jin, tiyak na mapapahamak siya. Kilala siya sa parehong puti at itim na mundo. Susubukan niyang kumilos. Agad siyang mahuhuli. Tinatawag ka nilang Ginoong Jin, kaya tatawagin ko rin Ginoong Jin. Bakit hindi ganito? Ayaw ko rin naman nalokohin ka. Magpusta tayo. Paano? Hahaha, ayos lang. Sasali ako sa pusta mo. Ano ang pustahan? Sa harap ng lahat. Gupitin natin itong piraso ng bato. Kung ito ay basura, kailangan kong bayaran ka ng 1,000. Lumiko ka na. Kung sakali, ay isang nanhong jade. Bibilhin mo na lang. Hindi naman ako humihingi ng marami. Sakto lang sa presyo ng merkado. Hindi ito makatarungan para sa'yo. Kung talagang isang nanhong jade siya, bibiliin ko siya sa doble ng presyo sa merkado. Talagang kahanga-hanga si Jinye. Magaling si Gino. Ang galing ni Gino. Walang katibayan sa salita. Gamitin ang sulat bilang ebidensya, kumuha ng papel. Tulong, alisin ang bato. Kuya, pasensya na po talaga. Ngayon ay nagkamali ako sa paningin ko. Natalo ako sa ganitong malaking sukat. Sa napakagandang kalidad. Ang ganda ng kulay nito. Merkado, dapat ay 400,000 ito. Natalo ako sa pustahan, ibibigay ko sa iyo ang doble. Iyon ay 800,000. At saka, itong batang ito ay talagang determinado. Noong unang panahon, may hishi na naghandog ng jade. Ngayon, may batang ito na nagbebenta ng jade. Hahaha. Bibigyan pa kita ng 200,000. Kaibigan, ito ay talagang kaibigan ko na. Gino, walang anuman. Hahaha. Hoy, anong ginagawa nyo? Ikaw ang boss. Ikaw ang quack doctor at mandadaya. Gumagawa ng kalokohan at gamot. Halos mapatay pa nga ang aking tiyahin. Hindi ko inakalang makakatagpo rin ako ng medical dispute. Linawin nyo ang sinasabi nyo. Sino ba ang siniraan ko? Lene, ikaw pa ang nagtatanong sa amin tungkol sa mga ginawa mong kalokohan. Sabihin mo habang nandito kami. Huwag mong asahang magpapatuloy ang botika na ito. Sira-sirain mo. Tama na. Ano bang ginagawa ninyo? Bakit kayo nagwawasak ng mga bagay? Uy, saan galing ang magandang babaeng ito? Ang ganda ng katawan niya. Kuya, kung may oras ka mamaya. Pagkatapos ng mga ginagawa namin, magkakasama kaming uminom. Hawak, nasugatan ng kamay ko. Patawarin niyo ako, hindi na ako magpapasikat pa. Patawad, kuya. Pasensya na, hindi namin napansin. Mali kami, sabi namin. Sino ang nagpasok sa inyo dito? Kami ang may-ari ng botika sa North Street. Mukhang maganda ang negosyo mo. Nainis ka kaya pumunta ka dito sa amin. Ngayon, may dalawang pagpipilian kayo. Una, tatawagan ko ang pulis at hahabulin kayo. May sisi ako. Pangalawa, magbayad kayo.
Umalis na kayo agad. Pinipili namin ang pangalawa. Magbabayad kami. Huwag kang magre-report sa pulis. 别报警。 Sasagutin namin ang gastos. Tingnan mo, sapat na ba to? Umalis ka na. Nasaan na si Zhang Fan at mga goons niya? Kagabi, nag-report ako at naaresto silang lahat. Mag-alala ka na lang. Nauwi na ang mali kong akala noong 是我 una. 错怪你了。 Hindi nawala ang mga jade stones ng kumpanya. Magaling pa rin ang kakayahan mong mag-analisa. Gusto 如 mo, 果你愿意的话， maaari kang 请 bumalik 回 sa 到自己 forensic 的 team. 工作 Nasa sobre ang 15,000. 有15000块。 Ito ang iyong sahod at bonus noong nakaraang buwan. Ayos lang, hindi ko na kailangan. Mas mabuti pang magnegosyo na lang ako, dahil ayaw mong pumunta. Hindi kita pipilitin. Ngunit huwag mong 别 kalimutan, 忘了， maghanap ng oras para makipaghiwalay sa akin. CJ, sa araw na pupunta ako sa bahay mo para opisyal na tapusin ang ating kasunduan. Yan, ayos lang. 好， Sayang, hindi siya ang guro ko. Ay. Zhao, talagang magagamutang mabuti ang sakit na uremia. Basta't magamot mo ang sakit ng aking ama. Ano man ang halaga, okay lang. Gino, 先生， hindi basta-basta ibinibigay ang gamot. Kailangan kong mag-diagnose muna bago matukoy ang sakit. Kailangan ng tamang gamot, Ray. Zhao, mababa ang kalagayan ng katawan ni Xiaofu, hindi siya makalayo. Tingin mo ba ay maaari kang pumunta? Magpapadala ako ng sasakyan para sa'yo. Hindi ako makakapunta sa ngayon. Ngunit maaari akong magreseta ng ilang gamot para sa'yo. Dalhin mo na lang ang gamot para sa sakit ng iyong ama. Dapat itong makapagbigay ng ginhawa. Napakabuti, salamat sa'yo. Ay. Zhang, ito ay, kunin mo na ang 500,000. Kung magtagumpay, babalikan kita. Sige, umuwi ka na. 先回去吧。 Bumalik ka bukas ng tanghali para kunin ang gamot. Kapag bumuti na ang kalagayan ng tatay mo, maaari mo siyang dalhin dito sa akin. Opo, salamat sa'yo, Dr. Zhang. 谢谢你。 Kuya, may pag-asa na ang sakit ng tatay natin. Yung manggagamot na yon ay nag-utos sa akin na bumalik bukas para sa gamot. Siguradong gagaling ang ama. Kapatid, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Malubha ang sakit ng ating ama. Naghahanap din ako ng mga dalubhasa para sa paggamot. Ngunit hindi ka dapat magmadali at maghanap ng kahit sino. Yung tinatawag mong Zhang Fan, masyado siyang bata. 太年轻了吧？ Baka hindi siya marunong sa medisina. Ate, pakinggan mo ako. Kita ko mismo ang isang kaso sa biyang. Si Zhang Fan ay nagpagaling kay Yan Shukin mula sa kanyang sakit na uremia. Ang sakit ng nakatatandang babae ay malubha rin. Si Zhang Fan ay gumamit lamang ng isang kurso ng paggamot. Sa 10 pirasong gamot na ipagaling niya ito. Sa ating ospital, nandoon ang kaso at ulat ng pagsusuri ni Yan Shukin. Kapatid, sigurado ka bang hindi si Yan Shukin ang inupahan ni Zhang Fan? Tiyak na hindi. Nagpadala ako ng tao para magmasid ng ilang panahon. Walang sinuman ang nagtanong tungkol sa kalagayan ni Yan Shukin. At hindi rin siya nagpakilala kay Zhang Fan sa iba. Nahihirapan akong hikayatin silang mag-ina. Kung hindi, napakamahigpit ng kanilang mga bibig. Ayaw pa nilang tumanggap ng pera. Sige, ibigay mo ang gamot sa ama. Ngunit dapat mong bantayan ang reaksyon ng ama. Kapag may kaunting pagkakamali, agad itigil ang gamot. Agad na magbigay ng tulong. Naiintindihan ko, kuya. Ako ay marunong sa medisina. Alam ko ang dapat gawin. Halika, papa. Dahan-dahan lang, halika. Hahaha. Ikalawang kapatid, talagang nakahanap ka ng isang mahiwagang doktor ngayon. Hindi inasahan na ang aming matandang amo ay uminom ng gamot ng 7 araw. Ngayon ay makalakad na siya sa lupa. Ikalawang kapatid, bilisan mo at anyayahan ang mahiwagang doktor na yan, para mapasalamat namin ng buong puso. Ang matandang amo ay sobrang abala sa doktor na yan, at hindi siya nagmamalasakit sa pera. Hindi ko siya maanyayahan. Saan ka makakakita ng hindi nagmamalasakit sa pera? Baka hindi sapat ang ibinibigay. Ay, totoo yan. Nagtanong ako sa paligid tungkol sa ibinayad niya kay Yan Shukin. Sa pagpapagamot, 10 yuan lang ang kinuha niya. Ito ay tungkol sa kidney failure. May mga ganitong tao pa sa mundo. Ano ang gagawin natin dito? Ayos lang ako. Sa 7 araw na ito, kaya ko nang makalabas ng bahay ng normal. Saktong pagkakataon na rin para makalabas at maglakad-lakad. Boss, ayusin mo na ang plano. Sa ilang araw, sasakay tayo ng pribadong eroplano papuntang Biyang para makipagkita sa mahusay na doktor. Hello, Papa. Sa dalawa, huwag magpapanggap na may masamang plano. Nabalitaan ko na ang lahat. Inalis niyo si Zhang Fan. Hayaan niyong mag-isa siyang magdusa. Pero siya ay apo ng aking pinakamatalik na kaibigan. Ganito ang trato ninyo sa kanya. Hindi niyo ba iniisip ang nararamdaman ko?
Sasabihin ko sa inyo, huwag niyong subukang alisin ang kasal. Maliban na lang kung mamatay ang matanda kong asawa. Naintindihan ko na. Lene. Ano na ang gagawin ko? Ay. Pansamantala, pakalmahin mo na lang ang matanda doon. Darating ang pamilyang Zhu mula sa kabisera. Kung makakapit tayo sa pamilyang Zhu na ito, maging maayos na ang takbo ng pamilya Su sa hinaharap. Ibig mong sabihin ay ipakasal si Shuang-er. Hahaha. Tama. Kung ang pamilya Su ay magiging in-laws ng pamilyang Zhu, hindi na kami mahihirapan sa biyang. Haha ay. Cheng Ru mag-isip ka ng paraan para makipag-ugnayan sa mga tao ng Zhu. Sige, Dad, hintayin mo ang magandang balita. Haha. Hey. Nakakakilala ka kay Ginoong Zhu, Ako'y labis na pinarangalan. May kailangan ka dito sa biyang, sabihin mo lang sa akin. Tiyak na alagaan ko ito ng mabuti. Hey. Tatay Su, wala akong kailangan tulong. Maaari ka nang umalis. Hahaha, kayo'y mga kabataan. Talagang hindi ako makasabay. Cheng Bruo, sana'y makasama mo si Ginoong Zhu sandali. Darating din ang kapatid mong babae para makilala ka. Kayo'y mga kabataan. Magkaibigan kayo. Sige, hindi na kita istorbohin. Ling Shuang. Ito si Zhou Chuliang. Ginoo. Si Liang Gong ay ito. Si Miss Su. Matagal ko nang narinig na may anak na kasing ganda ng Diyosa ang pamilya Su. Ngayon, sa wakas, totoo nga ang sinasabi. Talagang parang si Chiang na bumaba sa lupa. Ang ganitong antas ng babae. Siyempre, ako'y tiyak. Enmer. Zhu, sobra naman po ang inyong papuri. Kami po sa maliit na lugar, hindi pa nakakita ng maraming bagay. Kaya't sana'y maunawaan nyo. Oh. Miss Su. Umupo na tayo. Kumain habang nag-uusap. Sige, umupo kayo. Umupo po kayo. Masaya akong makilala ka. Naiintindihan ko na. Pupunta na ako agad. Liang Jie. Liang Jie. May konting bagay sa opisina ko, alis na ako. Kumain na kayo. Magkikita tayo ulit sa susunod. Si Jie. Kung may kailangan si Miss Su, pwede siyang umalis. Inaasahan kong makikita kita sa susunod. Ang ganda. Hindi ko pa ito nakita kailanman. Liang Jie, Liang Jie. Mukhang maganda ang impresyon sa iyo ni Ning Shuang. Kailangan mo, na dahan-dahang makipag-ugnayan. Hahaha. Siyempre naman. Tungkol sa bagay na ito, kailangan mo pang tumulong ng marami. Huwag kang mag-alala, Liang Jie. Ito ay Dumating kami ngayon. Pangunahing upang tingnan kung aling mga makapangyarihang pamilya ang mayroon sa biyang na maaari nating makatrabaho sa hinaharap. Rinig ko na maganda ang takbo ng negosyo ng mga jade ng pamilya nyo. Nabanggit ito ng aking ama. Maraming tanyag na pamilya sa kabisera. Ang may koleksyon ng ilang jade mula sa pamilyang Zumo. Sinasabi mo ba yon? Kung magtutulungan tayo ng dalawang pamilya, sa hinaharap ang buong bansa ng jade ay magiging atin. Haha, ang saya naman yan. Kaya sa susunod, pakiusap, si Kuya Liang ang magpapaligid sa gitna. Mag-toast tayo. Tama yan. Anak na pangalawa, pumunta ka at tawagin mo ang mahiwagang doktor na yon para magpagaling sa akin. Tandaan mo, kailangang magpakita ka ng paggalang. Huwag maging pabaya. Tatay siya. Anong kalokohan itong doktor? Basura. Umupo ka muna, ako na ang maghahanap ng tao. Sige, pumasok ka na.
Zhang Fan, anong ginagawa mo dito? 你怎么在这儿？ Dapat ba akong magtanong sa'yo? Oh, mukhang may bago ng kasintahan si Ginoong Su. Huwag kang magbula-bula. Nandito lang ako para bisitahin si Ginoong Zhu. Oh, Zhang Fan, sabihin mo sa akin ang totoo. Dumating ka ba para gamutin si Ginoong Zhu? Anong masama doon? 怎么了？ Sobrang kalokohan ang ginagawa mo. Hindi mo ba alam kung ano ang kaya mo? 楚吗？ Sandali lang. Miss Su, kilala mo ba si Dr. 你 Zhang? 和张医生认识？ Siya. Siya ang aking kasintahan. Zhang Fan, hindi ito lugar para sa'yo 不是 upang 你 mandaya 赚 ng 钱的地 pera. 方 Umalis ka na. Ganoon pala. 如此， Dahil kay 在 Yan Ye. 苏小姐的面子 Su, 上， pakiusap, umalis ka na. Kung hindi, ipapalayas kita ng mga 人 gwardiya 家手 ko. 会把你轰出去。 Sigurado ka bang gusto mo akong paalisin? Zhang Fan, para sa sarili mo at para sa pamilya 为 Su, 了苏 umalis 家 ka na agad. 赶紧走。 Sana hindi ka magsisi. Hindi na magiging madali kung gusto mong imbitahan ako muli. Umalis ka na. 问你， Yan Ye. 客气， Su, mabilis, maupo ka. 请坐。 Yan 小 Ye. 姐， Su, ikinalulungkot ko talaga na pinapasok ang ganitong tao sa pamilya Zhu. Ang pag-apekto sa iyong damdamin ay aking pagkakamali. Ngunit Yan Ye. 苏小姐， Su, matapos mong sabihin na si Zhang Fan ay isang manloloko, nakita ko na rin. Sinasabi mo na ang isang tao ay bata pa. Paano siya magkakaroon ng ganitong kahusay na kasanayan sa medisina? Na kayang gamutin ang mga sakit na hindi na kayang gamutin ng kasalukuyang medisina. Sa totoo lang, matagal na akong nakahanap ng isang tanyag na doktor. At nangako siya sa akin. Hindi niya tiyak na magagamot ang lolo ko. Ngunit tiyak na mapapahaba niya ang buhay ng lolo ko ng 5 taon o higit pa. Kung ganoon, congratulations kay Ginoong Zhu at kay Binatang Zhu. Napakaganda. Ning Shuang, gusto ko sanang humingi sa iyo ng maliit na pabor. 我想请你帮我一个小忙。 Anong pabor? 吗？ Kapag dumating na ang tanyag na doktor, sasabihin kong ikaw ang humiling para sa akin. Ano sa tingin mo? Bakit mo kailangang gawin yan? Ning Shu, dapat mo nang makita na talagang gusto kita. 我很喜欢你。 Malaki ang pamilya namin. Kailangan ng pahintulot ng lolo ko para sa usaping kasal. Kapag medyo bumuti na ang kalagayan ng lolo ko, 还结以后， na magugustuhan ka ng lolo ko. 喜欢你 Pagdating ng panahon, magpapakasal na ako sa'yo, ano? Pasensya na, Zhu Xiao. 抱歉啊， Hindi naman tayo matagal nang magkakilala. 并不长。 Pasensya na, Miss 苏 Su. 小姐， Ako ang nagkamali. Pero meron pang isang bagay. Kung papayag ka, tiyak na magugustuhan ka ng lolo ko at ng pamilya ni Su. 苏家的， Kaya maraming salamat, Zhu Xiao. May mga lakad pa ang kumpanya ko. Uunahan na kita. Sasamahan kita. Huwag na, naghihintay na ang driver 等着 ko. 我了。 Eh, Frost. Pasensya na. Akala ko inosente at mapagkumbaba ako. 装什么青春小白花？ Yan, maliban kay Lolo Su, walang isang normal sa Su family. Talagang walang maayos na tao. Si Zhang Fan ba ito? Ay, ako ito, ikaw ay. 你是 Ako ang assistant ni Chairman Su. Seryoso ang sakit ng matanda, gusto kanyang makita. Anong ospital? Pupunta ako agad. Zhang Fan, seryoso na ang kalagayan ng tatay ko. 病情很严重， Gusto niyang makausap ka ng kaunti. Samahan mo siya ng kaunti. Pero tandaan mo, huwag kang magsasalita ng basta-basta. Ang mga internal na organ ay naging itim na, at ito ay chronic na lason. Mukhang may naglagay ng lason sa pagkain ng matanda. Buti na lang at ang mga hitit ko nitong mga araw ay hindi nakasama. Sa paggamot ng ganito, hawak ko ang susi. Pero kailangan munang hanapin ang salarin na naglagay ng lason sa matanda, bago ko maipalaya ang kamay ko sa paggamot. Kung hindi, kahit gumaling pa, may dalang panganib pa rin. Pansamantala lang muna nating mapipigilan ang lason. Henry, nandito ka na. 来了， Akala ko hindi na kita muling 再也 makikita. 见不到你了。 Lolo Sui, huwag mong sabihin yan. Magkakaroon ka pa ng mahabang buhay. Ay, ano ng mahabang buhay? 长命百岁呀！ Alam ko na hindi na magtatagal ang katawan ko. 我知道已经不行了， Pero gusto ko pang mabuhay ng ilang taon 我 pa. 还想再多活几年。
Makita kang magpakasal kay Nan Hasyong. 婚， Lolo Su, seryoso ako. 我是认真的。 Mabuti ka lang. 是的， Fanner, tinawag kita. 我把你叫来， Para hilingin sa iyo ang isang bagay. 我一件事儿。 So, alam kong para sa ikabubuti ko 我知道 ito. 你是为我好， Ngunit wala kaming nararamdaman ni Ning Shuang. 没有什么感情。 Kung 非要 pilitin 强求 ito, 的话， pareho kaming magdurusa. Anak, 你这孩子 bakit hindi mo na ako pinapakinggan? So, lahat ng sinasabi mo, pinapakinggan ko. To ay usapin ng dalawang tao lang talaga. 的事儿啊， Anong usapin ng dalawang tao? Hindi mo talaga alam. 不清楚。 Kung gusto mong pakawalan siya, maliban na lang kung mamatay ako. 为我死了， Palaging sinasabi ni Lolo Su yan. Lalo na kapag si Su Sheng. At si Su Sheng ay matagal nang gustong pakawalan si Su Ningxuang. Sa ngayon, si Su Sheng ang may pinakamaraming hinala, pero hindi pa rin pwedeng maghinuha ng walang sapat na ebidensya. Hi. May nag-aalaga kay Lolo Su kamakailan. Siyempre, may nag-aalaga. Hindi ba tayo kulang sa tao sa Su pamilya? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang malaman. 知道 Sino ang madalas na nakakasama ni Lolo Su kamakailan? May isang kasambahay. At may isang caregiver. Wala nang iba pang tao. 就没啥人了。 Ah, at ang malaking tiya at ang tatay ko rin. Minsan-minsan ay pumupunta ako para tingnan kayo. Pasensya na po, Tia Zhao. 忍不住了。 Yung pamangkin namin ay hindi. Naging magalang at nakasakit sa inyo, Lolo. Pinagalitan siya ng mahigpit. 教训了一顿， Naway mapatawad niyo kami, Ginoo. 原谅我们呀。 Ginoo Zhou, hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Hindi naman ito ang iyong kasalanan. Ako ay tao na may malinaw na paghihiwalay sa tama at mali. Sino man ang may kasalanan, siya ang dapat managot. Kung gusto mong ipagpatuloy kong gamutin ang matanda. Maliban na lang kung ang nagpatalsik sa akin, ay humingi ng tawad sa akin ng taos puso. Kung hindi, hindi ako pupunta. Sandali lang, manggagamot. Babalik ako agad sa kanya. Kapag naanyayahan ko na ang manggagamot. Hindi lang ito mapapatatag ang relasyon ko sa tatay ko, sa pamilya ng Zhou. 家庭地位 Matutulungan pa rin nating mapapayag si Lolo na payagan ako na pakasalan si Ning Shuang. Isang bato, dalawang ibon. Hahaha. Genius. Tito, bakit ka nakabalik? 你怎么回来了？ Ang doktor ba? Si Dr. Zhang ang taong inimbitahan ng lolo mo, na pinaalis mo. Sama ka, pumunta tayo para mag-sorry. Hey. Tinutulungan ko lang ang lolo ko na alisin ang isang walang kwentang doktor. Wala kang anumang ebidensya para siraan si Ginoong Zhao. Hindi ito tama, di ba? Isipin mo ang ebidensya. 你想想， Isang tao na nasa 20 ons pa lang ay makakapagpagaling ng ganitong sakit sa bato. Paano mangyayari yon? Kahit na nag-aral siya ng medisina mula sa sinapupunan, 学医 hindi niya magagawa yon. Tio, 说 at ang kanyang kasintahan ay nagpapatunay dito. Ito ba ay hindi patunay ng tao? Chulayang, sa totoo lang, wala tayong kasiguraduhan. 没有底业， Ang lolo mo ay hindi maganda ang resulta ng paggamot sa malaking ospital sa Beijing. Narinig ko na ang doktor na kinuha mo ay magaling. Bakit hindi natin subukan? Kung siya ang manalo kay Zhang Fan, hindi ba't mas mapapatunayan nito ang iyong kakayahan? Bakit mo siya basta na lang itinaboy? 把他赶走。 Maaari isipin ng iba na ikaw ay makitid ang isip. Tama ang sinasabi mo, 你 Tio. 说的有道理啊， Ngayon pupunta na ako para humingi ng tawad sa kanya. 给他道歉， Tama nga naman. 对吗？ Chulayang, ikaw ay isang taong may malaking pangarap. 大事儿的人， Ang tunay na lalaki ay marunong magpasensya at mag-adjust. Magpasensya ka, may magandang bukang liwayway sa kabila. Sige na, huwag nang magsalita 别 pa. 婆婆妈妈了， O na ang 这就是 pupunta. 了。 Si Zhang Shengyi, nagkamali ako kanina, 刚才是 patawad. 我做的不对，嘿，对不起。 Magaling si Chulayang. 好， Kaya mong aminin ang pagkakamali at magbago. Pero hindi sapat na magsalita lang. 可不行。 Kailangan mong humingi ng tawad. Kay Ginoong Zhang. Sobra na ito, Tio. 这过分了吧？ Ako ay isang ganap na miyembro ng pamilyang Zhou. Bakit ako magbabayad sa isang estranghero? Sige na, hindi na kailangang lumuhod. Dapat matuto ka na sa susunod. Si Zhang Shi ay talagang mapagpatawad. Kaya't umalis na tayo 现在 ngayon. 就走。 Sige, umuwi na kayo. 那你们先回去吧。
Nandito na po ang inyong apo. Ay, si Ginoong Zhang ay matagal nang gustong magpasalamat sa inyo ng personal. Ngayon, sa wakas ay nagkita na tayo. Sobrang saya ko ngayon. Dahil sa gamot mo, bumuti ang aking kalusugan ng labis. Talagang napakabata at may talento si Ginoong Zhang. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong. Ito ang aking pinagkakakitaan. Pareho lang ito para sa lahat. Ito ay bahagi ng aking tungkulin. Hahaha, masyado kang mapagpakumbaba, Ginoong Zhang. Alam ko na ang iyong etika sa medisina. Marami kang pinagaan ng mga pasyente. At madalas ay walang bayad. Talagang bihira ang ganitong puso. Ginoong matanda, huwag na tayong mag-atubili. Mas mabuti pang simulan ko ang iyong pagsusuri. Tatay, huwag ka munang tumayo. Umupo ka at hayaan mong tingnan ka ni Ginoong Zhang. Kailangan ko ng isang set ng medical na pilak na karayom. Pakiusap, tulungan mo akong bumili, Ginoong Zhou. Sinasabi ko na lang na siya ay isang mediocre na doktor. Marunong ka rin palang mag-akupunktura. Iyan eh, nakakatawa. Tumahimik ka na. Hindi na kailangan. May sarili akong set ng pilak na karayom na itinagong matagal na. Ibinigay ito sa akin ng isang bihasang tao noong kabataan ko. Ikaw, bunsong, buksan mo ang kahon na nasa tabi ng kama. Kunin mo ang pakete ng pilak na karayom at ibigay kay Ginoong Zhang. Apo, ang pakete na ito ay mga kayamanan na minana mula sa ninuno. Paano mo maibibigay sa kanya? Naniniwala ako kay Dr. Zhang. Bawasan mo ang pagsasalita. Ay nako, ang galing ng karayom, Ginoo. Ay, Ginoo, humiga ka ng maayos. Sisimula na tayo. Ano? Tingnan mo ang pilak na karayom. Anong nangyayari dito? Bakit may usok sa katawan ng lolo ko? Hindi ko akalain na pagkatapos ng malaking pagbawas sa lakas, napagod na ako sa ilang mga pamamaraan ng karayom. Ngunit mukhang maganda pa rin ang resulta. Ginoo, kamusta na ang matanda? Ang matanda ay halos nakabawi na. Ngunit matagal na ang kanyang sakit. Sobrang lalim ng ugat ng sakit, kaya nga, may mga ilang epekto pa na hindi pa ganap na naalis. Ang aking sakit na walang lunas ay ganito na lang gumaling. Zhang Zi, talagang hindi ko alam kung paano ipahayag ang aking pasasalamat. Hindi na ako magdadagdag pa. Ang malaking utang na loob ay hindi na kailangang pasalamatan. Tiyak na bibigyan ka ng sapat na gantimpala ng pamilyang Zhou. Walang anuman sa pasasalamat. Ginoo, kamusta ang pakiramdam mo? Maganda ang pakiramdam ko. Napakaganda ng pakiramdam. Talagang hindi ko inasahan. May araw pa akong makakalakad muli. Kahit mas maganda pa ang pakiramdam ko kaysa bago ako magkasakit. Ginoong Zhang, talagang karapat dapat ka sa pangalan mong Diyos ng mga doktor. Narito ako upang magpasalamat. Walang anuman, Ginoong. Bilang doktor, ang pagtulong sa mga may sakit ay tungkulin ng langit, lalo na't hindi pa ganap na gumagaling ang iyong sakit. Walang anuman, walang anuman. Kung magagaling ang sakit na ito sa bato, para sa akin, ito ay isang bagay na hindi ko naisip. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Zhang. Sa ganitong edad, mayroon ng ganitong kasanayan sa medisina. Ang hinaharap ay tiyak na hindi matutukoy. Sobra naman ang papuri, Ginoo. Ano ang balak mong gawin? Chuliang, dati ay hindi ka naging magalang kay Ginoong Zhang. Ngayon, si Ginoong Zhang ay gumaling sa matanda. Wala ka bang nais ipakita? Tio, tayo ay mga tao ng pamilyang Zhou. Bakit ka nagiging laban sa atin? Nagtatanong ka pa. Kung hindi dahil kay Ginoong Zhang, matagal nang namatay ang lolo mo dahil sa'yo. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad kay Ginoong Zhang? Kung hindi, hindi kita palalampasin ngayon. Lolo. Pasensya na, Dr. Zhang. Noon ay nagkamali ako, hindi ko nakita ang iyong kabutihan. Mali ang tingin ko sa'yo, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Pasensya na dahil sa lolo natin. Itigil na natin dito. Huwag na itong ulitin. Dr. Zhang, mabait at mapagbigay. Salamat. Ay, Ginoong Zhang, talagang salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Ngayon, hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan.
Usapan na lang ang pasasalamat mamaya. Dito sa akin. May pinag-usapan na si Ginoong Zhu tungkol sa iyong kalagayan. At nagbigay siya ng reseta para sa iyo ng maaga. Sundin mo ang reseta na ito para kumuha ng gamot. Sa loob ng 1 buwan, ang iyong sakit ay gagaling na. 将会痊愈。哦， Matagal na akong naglalakbay sa Hilaga at Timog. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang tunay na sining ng isang mahusay na manggagamot. Dahil dito, kung gumaling na ang iyong anak, hindi na kita istorbohin. Magpaalam na ako. Ikaw, pangalawa, samahan mo ako sa paghatid sa mahusay na manggagamot. Sige, pupunta na ako agad. Anong uri ng manggagamot? Talagang dapat mamatay. Ning Shuang, narinig mo na ba? 听说了， Kamakailan, ang pamilya Kwan sa Biyang. Halos lahat ay kumilos na. Sa paghahanap sa manggagamot na ito, hindi rin tayo dapat magpabaya. 半年怠慢。 Tayo, ang pamilya Su, ay itinuturing na makapangyarihang pamilya sa Biyang. Kung makakabonding natin ang misteryosong manggagamot na ito, hindi lamang tayo magkakaroon ng malakas na suporta. Maaari pang mapalapit ang relasyon sa pamilya Zhu. Dumating na ang tamang pagkakataon para sa pag-unlad ng pamilya Su. Ikaw at ang pangalawang anak ng pamilya Zhu. Di ba't maganda ang takbo ng inyong relasyon kamakailan? Tamang-tama, hanapin ang pagkakataon para makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Dapat mauna ang pamilya Su na makuha ang tiwala ng bantog na manggagamot na ito. Tay, may ideya na ako tungkol dito noong araw na yon. 那天 Anong sinabi mo? Yung si Zhang Fan, naglakas loob na magpanggap na doktor para gamutin si Ginoong Zhu na matanda. Itong walang silbi. Gusto ba niyang ipahamak ang buong pamilya natin? 我们家嘛， Nanay, bakit ka nagmamadali? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kapatid kanina? Pinigilan niya yung walang silbi noon at pinatalsik siya ni Kuya Zhou. Yung nag-aalaga kay Lolo Zhou ay yung manggagamot na hinanap ni Kuya Chulayang. Ang mahalaga ay yung sinabi ni Kuya Chulayang kay Ning Xiao dati. Baby, mahusay nang naipahayag ni Kuya Zulayang ang kanyang ibig sabihin. Kahit pa handa pa niyang ipagkaloob ang papuri sa mahiwagang doktor sa'yo, hindi ka ba magdadalawang isip na tanggihan ang taos pusong alok na ito? Na, Ning Shuang, 爽， napaka-play na sinabi ni Kuya Zulayang. 明白了， Bakit mo tinanggihan noon? 拒绝呢？ Ito ang malaking pagkakataon ng buong pamilya natin para umangat. Ma, tungkol ito sa akin, kayo. 这是我自己的事情，你们 Ayaw nang pakinggan ni Papa ang ganitong usapan, Ning Shuang. Ikaw din ay bahagi ng aming pamilya. Hindi mo iniisip na mag-ambag para sa pamilya. Bakit puro sarili lang ang iniisip mo? Pero hindi pa kami ni Zhang Fan nagkakansela ng kasal namin. Ay nako, ate ko. 妹妹啊， Bakit mo pa pinapahalagahan yung inutil na yon? Kung makikipag-ayos ka kay Zhu Chuliang, hindi ka lang makakain ng masarap sa hinaharap. Pati ang pamilya natin ay makakatulong sa Su family. Tuminala ka na mga bagay na ito. Pwede ba sa'yo yung basura na yan? Pagkatapos mong magpakasaya, makipag-ugnayan ka kay Zhu Xiaoyan ng madalas. Huwag kayong masyadong mahigpit sa mga kabataan tulad ninyo. 太拘束了， Kung may kailangang ibigay, ibigay mo ng buong puso, naiintindihan mo. 懂吗？ Balik tayo sa usapan. Ayon sa sinabi ni Ning Shuang kanina, hindi kaya ba talagang ginamot ng doktor na yon si Old Master Zhu? Nakatulong lang ba siyang pahabain ang buhay niya ng 4 hanggang 5 taon? Kung ganito, ang anunsyo ng pamilya Zhu, mukhang ito ay para lang sa forma, walang tunay na intensyon. Hoy! Sige. Pamilya Zhu ay magdadaos ng isang investment meeting sa loob ng 3 araw. Sa Beyang, pipili sila ng mga kumpanyang may potensyal at mga angkan na makikipagtulungan. Dumating na ang pagkakataon, ate. Tumawag ka na kay Young Master Zhu. Kung makuha natin ang investment mula sa Zhu family, malaki ang magiging taas ng posisyon natin sa Zhu family. Naubos na naman ang espiritu. 这灵力算是又耗尽了。 Saan kaya ako makahanap ng jade ngayon? 是呢， Sama si Xiaoman sa akin sa Biyang Raw Stone 原 Market. 是市场。 Sige, susunod ako kay Brother Fan. Ang tindi ng presensya ng espiritu. Boss, gusto ko itong 3. Oh, at ito pa. 这个 Ay, kalimutan na lang. Kulang ang mga kalakal. Dalhin mo lahat sa akin. Sige po, Gino. Zhang Fan, anong ginagawa mo dito? Ito ang orihinal na pamilihan. Bakit ako nandito? Zhang Fan, nahirapan akong makahanap ng trabaho para sa'yo. Hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Nais mo pang magdala ng babae dito para mamasyal. Bakit? Nagsiselos ka? Anong sinasabi mo? Gusto ko lang sanang tanungin kung hindi pa ba natatanggal ang kasunduan natin. Bakit ka nagdadala ng ibang babae para mamasyal? 几个意思？ May ginagawa akong mahalagang bagay. Paano mo masasabing na mamasyal lang ako?
Pumunta na si Ginoong Su sa mga pwesto na pinili natin. Pupunta pa ba tayo doon? Siyempre pupunta 当 tayo. 然要去。 Ano ang bibilhin ng dalawang boss? May bagong batch ako dito ng mga raw na bato mula sa South Asia. Siguradong kalidad at dami. Hindi na namin kailangang suriin pa. Ito na siya. Boss, kukunin ko na ang 5 batong ito. Bigyan mo ako ng tapat na presyo. Lahat ng 5 batong ito basura. Pwede mong kunin ang 10,000. Sige, ayos na tayo. Sandali, Su. Ang pangalawang bato sa 5 ito ay maganda ang kalidad. Tiyak na may jade dito na hindi dapat palampasin. Totoo nga. Walang sinungalingan. Mabuting boss. 老板， Magbigay ka ng presyo. Kukunin ko ang batong ito. 我要了。 Basta't masaya ka, ayos lang. 你高兴就好， Boss, kukunin ko na ang natitirang mga bato. 我都要了。 10,000 piso para sa lahat. Ay, sige. Binili ko ng 10,000 ang isang kalat-kalat na basura, at nagmamayabang pa rin sa harap namin. Di katakatakang kilala siya bilang isang inutil sa bansang ito. Tumahimik ka. Hindi kita tinawag dito para 不是让 magpasikat. 你惹是生非的。 Huwag mong sobrahan. Pasensya na, si Su ang nagkamali sa pag-isip. Pero hindi pa rin ako naniniwala na makakagawa siya ng jade na bato. Zhangfan, maglalaban tayo sa isang sugal. May jade ba sa iyong bato? 有没有翡翠？ Sige, kung gusto mong tumaya, tumaya ka na. Huwag kang magsisi ha. Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi ka nagsasawa sa paghahanap. Ngayon, ipapakita namin sa iyo kung ano talaga ang tunay na eksperto sa jade. Tingnan mo kung ano ang totoong galing ng isang jade expert. Totoo nga, malalaman mo agad kung ano ang ibig sabihin ng tunay na eksperto. Simulan na natin at sa ngayon, paninindigan mo pa rin ang iyong sinasabi. Tama lang, papakita namin sa iyo kung ano ang pananaw ng isang eksperto. Bagamat mukhang magaspang at pangit ang itsura nito, 虽然丑陋， mas madali nitong mailabas ang mahalagang bato. Ngayon lang talaga kayo makakapagpakitang 有 gilas. 面子了。 Mag-ingat kayo kapag hinihiwa ang bato. 务必小心。 Sigurado akong may mahalagang jade sa bato kong ito. 玉石 Wow! Ito ay isang ice type na jade. Haha! Nakita niyo na ba? Si Zhangfan ang tunay na eksperto sa 才是 jade. 真正的玉石专家。 Hindi katulad ng mga walang kwentang tulad mo. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting humingi ka na ng tawad sa akin. Para hindi ka masyadong mapahiya. Isang pirasong jade na hindi maganda ang kalidad ay nagpasaya sa'yo ng ganito. Karapat-dapat ka bang tawaging eksperto? Anong sinabi mo? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang iyong dila at hindi mo alam ang iyong kalagayan. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Anong bagay ang pwede mong i-cut mula sa basurang hawak mo? Ibigay mo kay Xiaoman. Lanan. Malalaman mo na agad kung ano ang nasa loob nito. 是什么了？ Itong bato, saan ka kumuha ng ganitong lakas ng loob at tiwala? Guro, hindi na kailangang hatiin ang batong ito sa gitna. Kailangan lang itong i-grind sa ibabaw para makagawa ng butas. Mag-cut ng isang piraso ng basura. 击石头。 Nag-aakto pa rin. Zhangfan, hindi mo ba talaga iniisip na ang batong ito ay makakapagbigay ng magandang bagay? Makulay na salamin at jade. 琉璃翡翠？ Paano ito posible? 可能。 Ang batong ito ay bilog at makinis, parang pebbles. 和卵石一般。 Ayon sa lohika, hindi ito dapat maglaman ng jade. Ngunit ang katotohanan ay nasa harapan. Hindi ko akalain na swerte ako ngayon. Makikita na ang makulay na salamin at jade na lumitaw. Itong jade na ito, siguradong makakapasok ito sa top 3 sa merkado ng Rowstone. Talagang nakakabighani. Medyo karaniwan lang ang kalidad nito. Maaari lang nating sabihin mahirap ng tawaging tunay. Sobrang taas naman ng tono ng taong ito. Ngayon, narito na ang katotohanan. Kahit anong gawin niyang pagpapanggap, may dahilan siya para dito. Iingat ka, Xiaoman. Ayos. Liu Zhan, anong tingin mo? 觉得如何呀？ Ako. Ako ang nagkamali. Hindi ko nakita ang kakayahan ni Master Zhang dati. 的本事， Ang mga trick ko ay walang halaga sa harap mo. 面前不值一提。 Mukhang may alam ka rin sa loob mo. 还是有数的。 Mag-ingat ka sa susunod. Hindi lahat ng tao ay pwedeng apakan mo. Zhangfan, sandali lang. 等等， May kailangan ka. Bigay mo sa akin ang isang piraso ng bato. Kung sabihin mo, gagawin ko. Hindi mo ako pinapakinggan. Su Ningsheng, hanggang ngayon, akala mo makikinig ako sa'yo. 你居然觉得我会听你的话？ Ikaw. Maaari kitang bigyan ng magandang presyo. Sabihin mo ang presyo mo. Ibaligya mo sa akin ang piraso ng jade na hawak mo.
Ganito na lang, malulutas na natin ang problema mo sa pera. Hindi ka na kailangan maghintay at magtiis sa walang kwentang buhay. Tama na, sinabi ko na noon na hindi ako nagkukulang sa pera. At huwag mong isipin na mapupunta ang jade na ito sa'yo. May lakad pa ako, alis na ako. Nakakagulat na tinanggihan niya ako. Zhang Fan, ang putang ina mo. Talaga bang nagkamali ako tungkol kay Zhang Fan dati? 招烦。 Ning Xuang, ang imbitasyon mula sa Zuklan ay dumating na. Ang buong angkan ng Su ay tinipon para magdaos ng pulong. Kailangan nating mabilis na ayusin ang representasyon ng pamilya para sa investment meeting. Mabilis kang pumunta dito. Bakit ang bilis naman? 这么快？ Darating na ako agad. Hala, sino ang nag-iwan nito, 这是 Vanje? 谁留下的？ Ang ganda ng 这是 imbitasyon. 邀请函 Mga simpleng bagay lang iyon. Huwag kalimutan, Xiaoman, ikaw ay isang estudyante pa. Ang pangunahing tungkulin mo ay mag-aral. Huwag ka nang magtagal dito. Bumalik ka na sa paaralan. Naiintindihan ko 我 na. 知道了。 Sige, mauuna na 我 ako. 先回去了。 Engon. Sa mga batong ito, mukhang sapat na ito para makapagpatuloy ako. Sino ang taong ito? May ganitong tao sa biyang. 一号人物吗？ Kahit na nakabihis ng simpleng damit, 多变装， napaka-espesyal ng kanyang aura. Ginoong Zhang, ang pagdating niyo dito ay malaking karangalan para sa pamilyang Zhou. 的荣幸啊！ Naku, nagpakita lang ako. Naiintindihan ko. Tulad ninyo, tiyak na hindi kayo kulang sa pera. 不缺钱， Ngunit ang pagtitipong ito ngayon 一场投资会 ay isinagawa rin bilang pasasalamat kay Ginoong Zhang. 才举办的。 Pasasalamat, 是啊， kahit na hindi niyo gusto ang pera. 我钱 Ngunit narinig ko na kayo ay konektado sa Su pamilya, isa sa 4 na pamilya ng Biyang. May ilang ugnayan, kung hindi ka magsasawa. May inihanda akong regalo 礼物 para sa pamilya ng Su. Ang mga bagay na ito, magpasya na kayo. 定吧。 Ay, Ila the way, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Noong nakaraan, may natitirang ugat ng sakit sa katawan mo. Hindi pa tuluyang naalis. Dr. Zhang, huwag kang mag-alala. Ngayon, maganda na ang pakiramdam ko. Yung reseta na iniwan mo noon 的药方， ay halos nakapagpagaling na sa aking mga sugat. Ngayon, wala na akong malubhang problema. 什么大碍？ Kung ganon, 如此， hindi na kita guguluhin pa. 多叨扰。 Uy, Dr. Zhang. Dahil nandito ka na ngayon, bakit hindi ka na lang manatili at manood ng kasiyahan? Maraming mga kabataang talento mula sa Biyang. 多， Baka makahanap ka pa ng ilang kausap. 找到几位相谈之人呐。 Sige, isang beses lang 就 ito. 这一次，好， Pabilisin mo si 赶 Kingsu. 紧去。 Huwag na huwag mong i-offend si Zhang Sheni. Aking aasikasuhin agad. Uminom mag-isa. 喝酒 Hindi ka ba nalulungkot? 吗？ Talaga? 我 Curious 很 ako. 好奇 Paano na ipagaling ni Zhang Sheni ang sakit na uremia? 这样的 Akupunktura. Sa pamamagitan lamang ng akupunktura, maaari nang gamutin ang uremia. Kung ganon, siguro si Zhang ang tanging manggagamot sa mundo. Paano siya nandito? Anong nangyari, Ning Xuang? Paano siya nandito? 出现在这里， Kaya nga. Baka nakalimutan na niya kung ano ang kanyang katayuan. Nangahas pa siyang pumunta rito. Kung masira niya ang ating malaking plano, tapos na ang lahat. 完了， Kailangan siyang umalis agad. Sabi mo, magmadali 我 tayo. 们赶紧过去。 Zhang Fan, bakit ka nandito? Ito ba ang tamang lugar para sa'yo? 地方吗？ Paano ako nandito? Kailangan bang sabihin sa'yo? Bastos ka. May lakas ka pang makipagtalo. Nakalimutan mo ba kung ano ang iyong katayuan? Bata, hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. 你该来的。 Huwag kang magpahiya dito. Wala kang hiya. May pangalan pa ang pamilya Su. Bago ko makipaghiwalay kay Ning Xuang, magpakumbaba ka muna. 收敛一点。 Mukhang nagkamali ang Ginoong Su. 误会了。 Kaming dalawa ni Ginoong Zhang ay mga karaniwang kaibigan lamang. At saka, mukhang hindi mo naman kayang pakialaman kung sino ang kausap ni Ginoong Zhang, di ba? Yan ano ka ba? 又是个什么东西？ Bakit ka naglakas loob na makipag-usap sa pamilya Su ng ganyan? Isang maliit na pamilya Su, naglakas loob pang maging ganito kakayabangan. Anong sinabi mo? Kung hindi mo ako igagalang, maniwala ka sa akin. Tensya na, Ginoong Dalaga. Kami ang nagkulang sa asal.
Aalis na kami ngayon. Ning Shuang, anong ginagawa mo? Nais kong turuan ng leksyon ang babaeng iyon. Kuya, huwag kalimutan ang dahilan ng pagpunta natin dito. At saka, huwag magmadaling gumawa ng kaaway bago malaman ang pagkakakilanlan ng iba. Kung makakaengkwentro tayo ng maling tao, maaaring ilugmok nito ang pamilya Su sa hindi mabilang na problema. Ay, alam ko na. Mukhang hindi masyadong welcome ang mga kaibigan ni Zhang Sheni sa akin. Kung ganoon, aalis na muna ako. Sige, paalam na. Magandang araw. Kung hindi, tiyak na galit ang iyong fiance sa akin. Narito na si King Su. Mukhang tapos na kayo ni Zhang Sheni. Ano sa tingin mo, paano siya? May ganito bang katinding pagnanais ang lolo mo na ipakasalang apo niya? Hindi ko alam ang iba. Ngunit talagang mabuti ang kanyang ugali. Sabi lang niya na magagamot ang uremia sa pamamagitan ng acupuncture. Medyo hindi ako naniniwala. Marahil, hindi mo dapat pagdudahan ang galing ni Zhang Sheni. Ako ang nailigtas niya. Naranasan ko na ang kanyang galing sa medisina. Hindi ito pwedeng ipagwalang bahala. Kung totoo man ito, hindi ko mawari ang kanyang kakayahan. Noong nakaraan, siniyasat ko ang kanyang reputasyon sa biyang. Mukhang hindi maganda. Ilan lamang ito sa mga taong makitid ang pananaw. Walang dapat ipag-alala. Ang tunay na dalubhasa ay hindi nakabatay sa opinyon ng iba. Bihira pa ba nating makita ang mga taong tulad nito sa kabisera? Yan din ang dahilan kung bakit kita tinawag dito. Tulad ni Dr. Zhang, isang talentong tulad niya. Kailangan talaga nating sikaping makuha siya. Kahit hindi natin siya magamit sa sariling kapakinabangan. Dapat lang na makipagkaibigan tayo sa kanya. Isang doktor na nakakapagpabalik ng buhay. Para sa mga malalaking pamilya, napakahalaga niya. Sige, naiintindihan ko na. Kung magpapasya kang sumang-ayon, mas maganda. Sige, ang investment na ito. Para lamang makuha si Dr. Zhang. Dahil nandito na ang lahat. Simulan na natin. CJ, game. Kayo pong lahat ngayong araw ay ang kauna-unahang investment meeting na ginanap dito sa biyang ng pamilya Zhu. Layunin nitong tuklasin ang mga mahahalagang proyekto at makipagtulungan sa inyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Mga Ginoo, ang inyong pagdalo ngayon ay karangalan ng pamilyang Zhu. Ginoong Zhou, ano bang sinasabi niyo? Sino ang magtatangkang tumanggi sa imbitasyon ng pamilyang Biyang? Ginoong Zhou, tila masyado kayong magalang. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Zhou. Ang mga proyektong dala namin ngayon, tiyak na ikasasaya ng pamilyang Zhou. Sige, ang inyong intensyon ay aking tinanggap. Kung ganun na nga, hindi na natin palalampasin ang oras ng lahat. Maaaring ilabas ninyo ang lahat ng proyekto. Kami ay pipili ng maayos. Haha, ang batang si Qian ay nakipagkita kay Ginoo Zhou. Ginoo Zhou, ang mga proyektong inihanda namin sa Qian family ngayon ay mga proyektong real estate. Sa ngayon, ang Qian family ay may 75 na mga property sa Biyang. Tinatayang ang kita ay aabot sa mahigit 10 bilyon. Kung nais ng Zhou family na makipagtulungan sa amin, Qian family, handa ang pamilya Qian na ibahagi ang kalahati ng kita kay Ginoong Zhou. 10 bilyong kita. Ihahatid na ang kalahati nito. Talagang nag-invest ang pamilya Qian. Tunay na mayaman at mapagbigay. Mukhang may malaking tsansa ang pamilya Qian. Mukhang magandang proyekto ito. Pag-iisipan namin ito ng mabuti. Ay, ito. Ano ba ito? Ito. Bata, si Suning Xiang ay bumabati kay Ginoong Zhou. Ikaw pala ay apo ng pamilya Su. Hahaha, talagang nakakatakot ang mga kabataan. Ginoong Zhou, ang proyekto na iniaalok ng pamilya Su ay mula sa merkado ng Jade. Ang kita ay humigit kumulang 100 milyon. Bagaman hindi ito malaking kita. Ngunit may malaking potensyal. Hindi pinapansin ni Boss Zhou ang kita na mahigit 10 bilyon. Kahit 100 milyon, nakakahiya namang dalhin dito at pag-usapan. Ay naku, ang pamilya Su bilang pinakamahina sa 4 na pamilya. Talagang hindi na katulad ng dati. Sige, hindi ko kayong itatago. May hilig ako sa pangangalap ng mga Jade. Sa proyekto ni Miss Sumayon, ako ay labis na nasisiyahan. Nagpasya akong mamuhunan ang pamilyang Zhu sa proyekto ng pamilyang Su. Sige, ito ay pagtanggap na. Ito ay, salamat, Ginoong Zhou. Talagang hindi kumikibit balikat si Ginoong Zhou. Tama nga, dahil sa tulong ni Zhu Chuliang, madali na lang nakuha ang pamumuhunan. Sa hinaharap, makakalipad na rin ang pamilya Su. Kapag kasama na ang relasyon ng kapatid na babae at Zhu Chuliang, tataas ang aming katayuan sa pamilya Su. Baka sa hinaharap, ako na ang maging pinuno ng pamilya. Kailangan ng mabilis na itaboy ang walang silbing ito. Ganito lang, pumayag na rin. Isang maliit na negosyo ng Jade sa Su pamilya. Kumikita lang ng 1 bilyong kita.
Pero nakumbinsi na si Zhu pamilya. Medyo nakakapagtaka, di ba? Ano ang iniisip ng matanda? Baka nagkaroon na ng usapan ang Su at Zhu pamilya ng maaga. Hindi malinaw, baka talaga si Zhu Chuliang ang may kinalaman. Ay. Ginoo at Ginang Su. Congratulations, congratulations. Nakuha ng pamilya Su ang investment meeting na ito. Walang hanggan ang potensyal sa hinaharap. Congratulations, congratulations. Halika. Congratulations. Isipin mo na lang na nagbalik tayo ng utang na loob sa pamilya Su. Yang Fan. Sandali lang. Siyempre may mga bagay na dapat pag-usapan. Sumama ka sa akin, pag-usapan natin sa tabi. Alam mo na siguro kung ano ang gusto kong pag-usapan. Ngayon, may investment na ang pamilya sumula sa pamilya Zhu. Tiyak na tataas ang posisyon ng kapatid kong babae. Tulad mo, hindi ka karapat dapat sa kanya, kaya naman. Kaya, hahaha. Kaya huwag mong isipin na makakakuha ka ng mas mataas pa sa iyong antas. Agad na ihiwalay mo ang sarili mo sa kapatid kong babae. Lumayas ka sa pamilya Su. Wala kang karapatang makasama siya. Ganoon din ang ibig niyang sabihin. Lene, mahalaga ba ito? Sasabihin ko sa'yo. Matagal nang ayaw sa'yo ng kapatid kong babae. Nandyan ka sa pamilya Su para lang makipag-ugnayan sa mayayaman. Ngunit hindi ka karapat-dapat. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Sa pagkakataong ito, makukuha namin ang pamumuhunan ng pamilya Zhu. Kaya nga, dahil sa kapatid kong babae, inirekomenda ng kapatid ko si Zhu Laoye ng isang magaling na doktor. Nagawa niyang gamutin ang sakit ng matanda. At ang doktor na ito ay si Zhang Fan na hinanap ni Zhu Chuliang. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Ikaw at ang pangalawang binata ng Zhu. Hindi ka bagay sa kanya. Sa huli, bibigyan kita ng isang payo. Na in love na ang kapatid kong babae sa pangalawang binata ng Zhu. Kung may kaalaman ka, umalis ka na lang. Kung hindi, magiging masama ang kahihinatnan mo. Haha. Ayos lang. Dahil hindi ninyo balak tanggapin ang magandang intensyon na ito, subukan ninyong maranasan ang pakiramdam ng pagkawala. Hey. Talaga namang walang hiya ang pamilya Su. Nang aapi sa iba at umabot pa sa ulo ni Ginoong Zhang. Hindi ba nila alam na si Ginoong Zhang ay kanilang tagapagligtas? Isang grupo ng mga taong makitid ang isipan. Hoy, tahimik muna kayo tungkol sa investment kanina. Nag-isip-isip ang pamilya namin. Ako at ang matanda ay muling nag-verify. Nagpasya kaming huwag nang tanggapin ang proyekto mula sa Su. Ititigil namin ang pakikipagtulungan sa Su. Nagbago pa ang desisyon ni Zhu. Alam mo naman na napakahusay ng reputasyon ni Zhu sa negosyo. Anong nangyayari ngayon? Bakit kaya? Maaari bang itanong kung bakit nagbago ng isip ang pamilya Zhu? Maaari mo ba akong bigyan ng makatwirang paliwanag? Alam mo kung ano ang ginawa mo kanina? May mukha ka pang magtanong sa akin. Pamilya Zhu. Imposible, talagang imposible. Paano naman makakapagpabago ng isip ang film sa pamilya Zhu? Tio Zhao, wala naman akong ginawa kanina na makakasama sa pamilya Zhu, di ba? Yung pag-uusap ko kanina sa taong iyon, pamilya lang ito ng Su na usapan. Yinan, wala namang kinalaman ang pamilya Zhu dito, di ba? Tama, wala talagang kinalaman. Ngunit may nakarinig sa pag-uusap mo at ng batang lalaki. Ipinagbigay alam sa amin. Kami sa pamilya Zhu ay naghahanap ng kasosyo. Ang pinakamahalaga ay ang pagkatao. Ang pinakaayaw ng aming matandang ama ay ang mga taong nananakit sa iba dahil sa kanilang kapangyarihan. Dahil dito, ang pamilya namin hindi makikipag-cooperate sa mga tulad ninyo na pamilya. Ganoon pala. Kaya't binawi ng pamilya Zhu ang kanilang pangako. Hindi ko inasahan na sobrang pinapahalagahan ng pamilya Zhu ang reputasyon ng mga investor. Tunay ngang isang malaking pamilya sa Beijing. Lolo Zhao. Noon, madalas lang akong nagsasalita ng walang iniisip. Si kuya lang ang nagsasabi ng totoo. Pakiusap, huwag mong sirain ang kasunduan dahil lang sa isang taong hindi naman konektado. Napakalayo sa katotohanan yan, hindi ba? Parang hindi makatwiran. Sigurado ako na ang pamilya namin, ang Su, ay hindi kailanman gagamitin ang kanilang kapangyarihan para mang-api dahil lang sa investment ng Zhu. Miss Su, hindi ko alam kung ikaw ay mang-aapi dahil sa kapangyarihan. Pero ang kapatid mong lalaki, hindi magpapigil. At nagawa na niya ito dati. Hindi kami makakatiyak na hindi na niya ulitin. Sa mga taong ito, pinanatili namin ang magandang reputasyon ng pamilya Zhu. Huwag hayaang sirain ito ng ganitong tao. Ngayon ay kinansela namin ang pakikipagtulungan sa Su pamilya. Muling pipili ang aming pamilya ng bagong target na investment.
Huwag kayong mag-alala. 担心。 Haha. Ang saya, may pagkakataon na ang aming pamilya Lee. Haha. Lumubog na ang araw ngayon. Sa isang iglap, hindi na namin magagawang magpasya ng bagong target na investment. Pakiusap, umuwi muna kayo at maghintay. Ilang araw ang nakalipas. Siyempre, ipapahayag ng pamilyang Zhu ang bagong layunin sa pamumuhunan. Ngayon, umuwi na kayo. 请先回去吧。 CJ. Ay naku. Ngayon ko lang talaga naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng labis na saya na nagdudulot ng kalungkutan. Yun ang sinasabi tungkol sa ilang tao, ay naku. Hahaha. Eight. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kapatid, dahil nagdesisyon na ang pamilya Zhu, 已经做了决定， tiyak na hindi ito magbabago sa maikling panahon. Sa puntong ito, wala na tayong magagawa kundi tanggapin ito. Wala na bang pag-asa? 机了吗？ Hindi, kapatid. Hindi natin dapat hayaan na ganito na lang. Kailangan nating maghanap ng paraan para maibalik ito. Kung hindi, mawawasak ang pamilya natin. Alam ko, pero hindi naman ito walang solusyon. 也不是没有办法。 May solusyon ka, sabihin mo na. 快说说。 Sa puntong ito, kailangan na nating umasa sa ikalawang anak ng pamilya Zhu. Hayaan siyang magsalita ng maganda sa harap ng matandang Zhu. Marahil may pag-asa pa ang sitwasyong ito. Tama, si Zhu Chuliang. Bakit ko siya nakalimutan? Basta't may suporta tayo mula kay Zhu Chuliang. Darating din ang pamumuhunan ng pamilya Zhu sa atin, kapatid. Ikaw na lang ang makakasagot dito. Masyadong interesado sa iyo si Zhu Chuliang. Ikaw lang ang makakapagsalita sa kanya. Wala nang ibang paraan kundi ito. 这样了， Hindi mo pa rin siya makontak. Marahil ay sobrang abala si Ginoong Zhu. Baka wala siyang oras para sumagot sa telepono. Bakit hindi pa rin ako pinapansin ni Dr. Zhang ngayon? 还是不打算理我吗？ Ito na ang ikatlong beses mong bumisita sa mga nakaraang araw. Hindi ka ba nagsasawa? Siyempre, hindi ako nagsasawa. Sana makakapunta ako 我 paminsan-minsan. 就来一次呢， Ikinagagalak kong makipagkita kay EJ. 是我的荣幸。 Zhang, ganito ba lagi ang mga henerasyon ni Zhu? 想吗？ Ngayon, ang negosyo ng pamilya ay pinamumunuan ni 我 Tio. 在管理， Kami pong mga apo, karamihan ay kasali sa 大 negosyo. 哥参与的最多。 Siyempre, kami ni Zhu Chuliang ay walang gaanong ginagawa. Sa totoo lang, hindi mo dapat sinasabi sa akin yan. Habang mas ayaw mong sabihin, mas gusto kong sabihin sa'yo. At saka, gusto ko ring sabihin sa'yo, na matatapos na ang pagkakakulong ni Zhu Chuliang ngayon. Dapat ay nakalabas na siya. 已经出来了， Kung may isip si Zhu Chuliang, huwag na siyang makialam sa akin. Wala akong panahon para makipagtalo sa kanya. Pero kung hindi pa rin siya matuto, 迹象。 napahamak ako sa 5 araw na pagkakakulong. Zhang Fan, 烦， maghintay ka lang. 老子等着。 Darating ang araw na papatayin kita. Pero ngayon, 现在嘛， kailangan kong maghanap ng lugar para magpahinga. 放一下。 Hello, Ginoong 周 Zhu. 少爷， Sa wakas ay sumagot ka na. Oh, yan eh. Su, 小姐啊， pasensya na. Busy ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na natutukan ng cellphone. 看手机。 Talaga namang abala ka, Ginoong 周 Zhu. 少爷，您日理万机， Marami ring gawain ang Zhu pamilya. Hindi ko rin gustong istorbohin ka. Uy, yan eh. 苏小姐， Su, bakit kailangan pa nating maging formal sa isa't isa? 客套。 May kailangan ka ba? Ganito kasi ang sitwasyon. Mr. Zhu, talagang wala na akong magagawa. 是没办法了。 Kailangan talaga ng pamilya Su ang pamumuhunan ng pamilya Zhu. Sana matulungan mo ako. 您能帮帮我？ Ah, ganun pala. 哦，原来是这样。 Para sa matanda, ako ay isang pabigat. Walang tunay na kapangyarihan sa salita, pero 哦， Lanan. Huwag kang mag-alala, bahala na ako dito. 包在我身上。 Ako ang bahala. Talaga, ang saya naman. 太好了， Sa tulong mo, sigurado kaming walang magiging problema ngayon. Pero alam mo naman, 你也知道， ang matanda naming amo ay seryoso sa trabaho. 做事儿比较认真。 Kapag may desisyon siyang ginawa, hindi niya basta-basta binabago. Kaya kailangan niyong magpakita ng kaunting 需要 sinseridad. 人家拿出一些诚意。 Walang problema. Ang mayaalok ng pamilya Su ay tiyak na tutuparin ko para sa'yo. Ayos. Sa sinabi mong iyan, nakatitiyak na ako. Tungkol sa mga kondisyon, ganito. Magkita tayo at pag-usapan. Pupunta na ako sa bahay mo ngayon. 家 Pag-usapan natin ng personal. 商量吧。 Sige, maghihintay ako sa bahay mo. Ayos. Sandali lang. Hintayin kong may iwan ko ang pinakamagandang babae sa biyang na ito. Diretso na akong maglalaho. 消失。
Hahayaan ko kayong hindi makapaghiganti sa pamilya Zhou. 周家 Haha. May magandang balita ang mga 告诉 magulang 你们 ninyo. 的好消息， Nakontak ko na si Zhu Xiaoye. Talaga, Yanen? Anong sinabi ni Zhu Xiaoye sa'yo? Pumayag ba siya sa aming hiling? 请教， Sumagot si Ginoong Zhou. Sinabi pa niyang pupunta siya sa bahay natin para makipag-usap. Talagang napakabuti nito. 太好了， Huwag tayong magpabaya. 太慢了， Sinabi pa niyang pupunta siya sa bahay natin para makipag-usap. Chengru, bilisan mo at salubungin siya. Kailangan din nating maghanda ng mabilis. Huwag tayong magpabaya. Si Ginoong Zhu, agad akong pupunta. 嗨， Layang Je, nandito ka na sa wakas nitong mga nakaraang araw. Sobrang namiss kita. Maliit na abala lang ito. 而已。 Balik ako at personal kong sasabihin kay 老 Itay. 爷子说一声， Siguradong mababago ni Itay ang isip niya. Totoo ba yan, Lianggong? Basta makuha lang ang pamumuhunan ng pamilyang Zhu. Siyempre, mababayaran namin ng maayos ang utang na loob kay Lianggong. Pero mas mabuti pang pag-usapan na lang yan kapag nandyan na tayo. Kailangan pa ng pahintulot ng tiyuhin at tiyahin ko. 点头呢。 Haha, huwag kang mag-alala, Lianggong. May ideya na ako tungkol sa bagay na ito. Kung may mga kahilingan ka, sabihin mo lang. Sisikapin kong makipagtulungan sa'yo, hahaha. Chengru, gusto ko ang talino mo. 这个聪明劲儿， May mata sa mga bagay-bagay, hahaha. Ginoong Zhu, malugod na pagdating sa aming tahanan. Talagang nagbibigay liwanag ito sa amin. Maligayang pagdating. Upo, maupo po kayo. Huwag po kayong mahiyain, tita at tito. Si Zhu na binata, gwapo at bata pa. Kitang-kita na ang magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa papuri. Tanggapin niyo na parang sa sarili niyong bahay ito. Huwag po kayong mag-alala. Salamat po. Lanan, magandang saang ito, bagong ani ngayong taon, Longjing Tia po ito. Ayaw ko ngang uminom nito. 喝呢。 Talagang napakabait mo, Tio. Paano naman ako, isang nakababatang henerasyon, ay makakapagpasakit sa'yo? Ay, hindi naman ganyan, Ginoong Zhu. 这就见外了。 Itinuturing ka naming pamilya. 家人看待呢。 Salamat sa pagmamahal, Tia. Ay, bakit hindi ko nakita si Ning Shuang? Hindi ba siya ang tumawag sa akin? 电话吗？ Oh, si Ning Shuang, may kailangan siyang asikasuhin sa kumpanya. Baka dapat tawagin ko siya agad. 叫回来。 Hindi na. May mga bagay na ito. Mas mabuti pang wala si Ning Shuang para mas madali itong pag-usapan. Mom, Dad, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Naiintindihan niyo ang ibig sabihin ni Liang Je. Gusto ni Liang Je na tulungan tayo. Siyempre, may mga hinihingi siya. Ay, 是是是， naiintindihan namin ito. 明白。 Ngunit hindi ko alam. Ano ba talaga ang hinihingi ni Ginoong Zhu? 到底是？ Tatay, hindi ko na itatago sa 那 inyo. 您说， Matapos ang huli naming pagkikita ni Ning Shuang, napamahal ako sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang interes sa akin. Ngayon na nasabi na ang lahat. 话都说到这儿了， Sasabihin ko na ng diretsyo. Gusto kong makilala si Ning Shuang ng mas mabuti, lalo na 将夫妻 sa gabi. 晚上， Tito at tita, hindi mo ba gustong pumayag? Anak, bakit kayo nagdadalawang isip tungkol dito? 犹豫什么呀？ Magmadali na kayo at pumayag na. Makakatulong ito sa ating pamilya. Magtiwala kayo kay Zhu Xiaoye. Makikipag-usap ako sa kanya mamaya. Sisiguraduhin kong mapapayag ko siya. Ay, tito, huwag mag-alala. 不着急， Bigyan natin si Ning Shuang ng oras na mag-isip ng mabuti. Babalik muna ako para makipag-usap sa matanda. 跟老爷子谈一谈。 Kapag nakapagdesisyon na kayo, tawagan niyo lang ako, okay? 好，好。 Sige, aalis na ako. 告辞了 Yila the way. Mas maganda kung mabilis mong sabihin kay 快跟 Ning Shuang 说一声， dahil dito sa inyo. 此地 Maraming gustong makipagtulungan sa Zhu family. 再少说。 Ingat na lang kayo. Ma, anong hinihintay niyo pa? 那还等什么呢？ Tawagan niyo na ang ate ko. Para makasama niya si Kuya Li ang magdamag. Hindi pwedeng paliban ito. 得了， Alam ko. Tawagan niyo na ngayon. Dad, tapos na ba kayo makipag-usap kay Zhu Xiao? Tapos na kami. 已经谈完了。 Pumayag na rin si Zhu Xiao na tutulungan kami. Ayos, at sinabi pa niya ang kanyang kondisyon. 他的条件。 Kung hindi ito masyadong labis, maghahanda na ako ngayon. Talagang sinabi ni Xiao na ito ang kanyang mga kondisyon. At hindi ito masyadong labis. Talaga, sabihin mo na agad sa akin. Maghahanda ako kagad. Sige, sabihin mo. Ang kondisyon ni Xiao ngayong linggo ay kailangan mong makipag-date sa kanya. Yung klase ng date na magdamag. Dahil nagkaroon ka na ng kamalayan. Huwag mo nang sayangin ang oras. Magsimula ka nang makipagkita kay Ginoong Zhu.
Tatay. Hindi ka nagbibiro, di ba? May oras ba akong magbiro sa'yo ngayon? Bumalik ka na agad mula sa kumpanya. Huwag mong hayaang maghintay si Ginoong Zhou ng matagal. Kahit ayaw ko nang makialam sa pamilya Su. Pero si Ginoong Su ay may kinalaman sa orihinal na may-ari ng katawan na ito. Sa kabila ng lahat ng utang na loob, kung hindi siya nag-alaga, baka matagal na akong nasa kalye. Hindi ko alam ang aking kapalaran. Si Xiao Fan ba ito? Ako ito, may kailangan ka, Ginoong Su. Wala naman, pero hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Xiao Fan, gusto kitang makitang muli. Maaari ka bang pumunta sa ospital? Siguro ay dahil sa panggigipit ng pamilya ni Suning Shuang, wala nang magagawa ang matanda. Kailangan kong magmadali sa ospital para tapusin ang kasunduan sa kasal. Sige, naintindihan ko na. Pupunta na ako ngayon. Xiao Fan, nandito ka na. Xiao Fan, huwag kang magkamali ng isip. Nawag kita. Hindi ito tungkol sa kasunduan niyo ni Ning Shuang. Sa mga nakaraang araw, abala ang pamilya Su sa pakikipag-usap tungkol sa pamumuhunan sa pamilya Zhou. Matagal nang walang bumisita sa akin. Kaya't bihira akong makaramdam ng katahimikan. Hindi ko na kailangang marinig ang kanilang pang-udyo na dapat kong wakasan ang kasunduan mo kay Ning Shuang. Lumaki ka na. Sigurado akong naging isang binata ka na. Dapat mo na ring maprotektahan. Si Ning Shuang, di ba? Lolo Su, huwag na nating pag-usapan yan. Pa, pinatawag mo ako. Siguro may mas mahalagang bagay kang gustong sabihin. Narinig ko na noong dati tinanggihan ng pamilya Zhou ang investment mula sa Su. Tama ba? Ikaw pa ang nakakaalam. Maaaring hindi nila ako pinagsabihan sina Big Bro at Second Bro, pero itong balitang nakakashock sa buong Beiyang. Paano nila mapapanatiling lihim ito? Akala nila na dahil nakahiga ako sa kama, wala nang problema. Ano mang bagay tungkol sa pamilya Su, mayroon bang hindi ko alam? Bago. Sa tingin mo, bakit kaya ganito ang ginawa ng pamilya Zhou? Hindi ko rin alam, pero narinig ko na si Su Chengru ay mayabang at mapang-api. Dahil dito, nagalit ang pamilya Zhou. Marahil, ganun nga ang batang si Chengru. Nasira siya sa pagiging pinalaki ng pangalawa. Kaya nagawa niya ang ganitong kabobohan. Hindi na ako nagulat. Kasalanan niya mismo. Noong una kong itinatag ang Su pamilya, nakararanas din ako ng ganitong bagay. Noong panahon na yon, ang Su pamilya, nasa bingit ng buhay at kamatayan. Kung hindi dahil sa tulong ng lolo mong si Zhang Zhengyi. Marahil, wala nang pamilya Su ngayon. Ako ang lolo. Si lolo ay aking matalik na kaibigan. At kilala bilang matapang at mapagbigay. Kasama naming hinarap ang iba't ibang pagsubok. Pero hindi namin inasahan na makakatagpo kami ng ganitong aksidente. Akala namin ang katawan na ito at ang pinagmulan nito ay isang karaniwang pamilya lamang. Ngunit ayon sa sinasabi ni Lolo Su, mukhang may kakaiba. Hindi ko rin masyadong alam ang mga nangyari noon. Pero kung hindi sana pumanaw ng maaga ang lolo mo, hindi sana bumagsak ang Zhang pamilya. Hindi ka rin sana pinabayaan ng iba. Dahil sa kabutihan mo noon, napagpasyahan kong ikasal ka kay Ning. Ngunit hindi ko inasahan na magiging ganito ang puso ng pamilya ng pangalawa. Dagdag pa rito ang pagkabigo sa investment na ito. Ano ko naman maaasahan na ibigay ang Su pamilya sa kanila? Lolo Su, huwag ka nang magsalita pa. At huwag ka nang masyadong mag-alala sa pamilya Su. Maaaring may pag-asa pa ang pamumuhunan ng pamilya Zhou. Xiao Fan, alam kong nandyan ka. Umaasa akong mag-iingat ka sa iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala. Basta't ako'y nabubuhay. Hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng kalokohan. Tiyak na hindi nila alisin ang iyong kasunduan sa kasal. Lolo Su, may sariling pagpipilian si Ning Shuang. Iintindihan ko, dahil mayroon din akong sariling pagpipilian. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na bumagsak ang pamilya Su. Ito ang aking pangako sa iyo. Lanan. Salamat, Xiao Fan. Kahit totoo o hindi. Ang mga salitang ito mula sa iyo ay sapat na. Tapos na. Lolo Su, magpahinga ka muna ng maayos. Di na kita istorbohin. Ingatan mo ang sarili. Babalik ako ulit para makita ka. CJ. Hello, AI. Zhang, may kailangan ka ba? Wala naman, nakakaabala na ako.
Ituloy mo lang ang investment ng Zhu family sa Su family. Ha, naiintindihan ko na ito. 我知道了。 Agad kong ipapaalam kay Ginoong Zhu. Salamat. 多谢。 Sa kabila ng lahat, nabalikan ko na ang utang na loob sa pamilya Su. Ngayon, nakasalalay na sa pamilya Su kung ano ang kanilang pipiliin. Ito ay isang abiso mula sa pamilya Zhou kanina. Nagsabing handa silang ipagpatuloy ang kanilang pamumuhunan sa atin. Ano? 什么？ Lanan, Ning Shuang. Nakita mo na, di ba? Ito ang lakas ni Young Master Zhou. Yinan, hanggang ngayon nagdadalawang isip ka pa ba? Tama, tiyak na si Liang Gong ang gumawa nito. Kung hindi, hindi basta-basta magbabago ng isip si Old Master Zhou. Ning Shuang, dahil nagpakita na ng sinseridad si Young Master Zhou, hindi natin pwedeng maging isang taong walang utang na loob. 小人， Magmadali kang pasalamatan si Ginoo Zhou. Lutuin na ang hilaw na bigas hanggang maging kanin. Para maiwasan ang anumang masamang mangyari pa. Hindi pwedeng mag-atubili si Ning. 犹豫不得啦！ Ngayon, ang pamilya namin ay umaasa na lang kay Zhu Zuliang. Seryoso, magagawa ko bang tahakin ang ganitong landas? Ang aking kapalaran ba ay maging isang piyesa lang sa laro ng pamilya? Kung si Zhang Fan ang nagsasalita, magagawa niya. Hey! Anong nangyayari? Bakit nagdesisyon ang lolo na mamatay muli sa pamilya Su? Wala pa akong nagagawa. 还没有做。 Dapat sana pagkatapos kong makuha si Suning Suang, aalis na ako. Ng tao. Ngayon, hindi ba't? Sabihin. Dapat. Mamatay ka. Tatawagan ko na ang tatay mo ngayon. 打电话。 Para ipabalik ka agad siya. Hello, Gino. 喂，大少爷，你好。 Kamusta, Tito? Sigurado akong narinig mo na ang balita. 听到消息了。 Nakapag-usap na kami ng matanda. 好了。 Lahat ay gaya ng dati. Napakabuti naman. Pero hindi ko alam kung may iba pang hinihingi si Ginoong Zhou sa pamilya Su. Wala namang hinihingi. 没什么要求。 Basta't lahat ay ayon sa orihinal na plano. 进行就好。 Ngunit, 不， ang hinihingi ko ay, 求啊。 Tio, 说 dapat alam mo na yon, di ba? Alam ko. Huwag kang mag-alala, tiyak na magiging masaya ka. CJ, kaya't maghihintay ako ng magandang balita. Hehe. Narinig mo na ba? Tumawag na si Ginoong Zhu at nagmamadali na. At sinabi pa ni Ginoong Zhu, 说了， walang karagdagang kondisyon ang Zhu pamilya para sa atin. Tingnan mo kung gaano kaganda ang ginawa ni Ginoong Zhu. 漂亮。 Hindi na tayo dapat mag-atubili. Tama ka, ate. Sinasabi ko sa'yo, makipag-date ka kay Kuya Liang ngayon. Subukan mong ayusin ang mga bagay, para maiwasan ang mahabang gabi at maraming pangarap. Swanger, 双儿， makinig ka na lang sa sabi ng tatay mo. Magtiis ka lang ng kaunting paghihirap. Sumama ka na sa malaking may-ari. Para sa ikabubuti mo rin. Para sa hinaharap. May lakad lang ako, lalabas muna ako. Elon, ganun. Ginoong Dr. Zhang, ang galing mo talaga. 厉害呀！ Matapos mong inumin ang gamot mo, yung sakit ko, hindi pa man 2 araw, gumaling na siya. Mas magaling pa kaysa sa pag-inject at yi sa ospital. 多啦！ Ay naku, sobra ang papuri mo. Bakit kayo, mga kabataan, mahiyain pa? Tama ba, Dr. Zhang, may girlfriend ka na ba? Baka gusto kong ipakilala ka sa isang babae. Ito. Ay. Ako ang nakagambala. Sige, aalis na ako. Ay, ang gamot mo. Salamat. Bakit ka nandito? Nandito lang ako para tingnan. Nandito ka pa ba para mag-aksaya ng oras? Para maging walang silbi? Mawawalan ka ng pag-asa. Ngayon, medyo maayos ang buhay ko. Hindi ko akalain na talagang marunong kang maggamot. Nakuha na rin ng pamilya Su ang pamumuhunan mula sa pamilya Zhou. Tumaas na rin ang iyong katayuan sa pamilya Su. Wala na tayong anumang ugnayan sa isa't isa. Na, Zhang Fan, sa totoo lang ako. Anong gusto mong sabihin? Wala naman. Gagawin kong maalis ang ating kasunduan sa lalong madaling panahon. Dapat tayong pareho ay maging malaya. Akala ko ay nakapagpahinga na. Ngunit, talagang nakapagpahinga na. Ayos lang. Kung kailangan mo ng tulong, mas mabuti pa. Hindi na gustong makipag-usap pa si Ning Shuang sa'yo ngayon. Kailangan mong dumalo sa date ni Ginoong Zhou. Kahit ayaw mo, kailangan mong dumalo. Tatay, ikaw. Huwag na nating sabihin pa. Pinapahalagahan ka ni Zhu Xiaoye.
Handa siyang makipag-ugnayan sa'yo. Pero kahit ang pamilya namin, ang Su, ay nagsusumamo. Pero nag-aatubili ka pa rin sa pagkakataong ito. Mapapahamak pa ang buong pamilya namin. Sang-er, hindi ko maintindihan kung ano ang ikinababahala mo. Ang Kananda si Xiao ay napakabuting tao. Bumalik ka na lang at makipag-ugnayan sa kanya magdamag. Makakakuha ka pa ng malaking pakinabang. Bakit pa tayo magdadalawang isip? Sige na. 好了， Mom at Dad, 妈， wala na kayong dapat pang sabihin. Ninshuang, hindi na ako makikipag-usap sa iyo ng walang kabuluhan. Tatawag ako kay Zhou Xiao kanina. Sinabi kong pupunta ka sa Crown Hotel para makipagkita sa kanya sa loob ng 3 araw. Ang mga salitang nasabi ay parang tubig na ibinuhos. Hindi ko na ito maibabalik. Kung hindi ka pupunta, ito ay magiging malaking sakuna para sa ating pamilya, Su. Ikaw na ang bahala. Sige, alam ko na, pupunta ako. 我会去的。 Ngayon. Ningxuo, sa wakas naisip mo na. 终于想通了。 Huwag kang mag-alala. Si Yang Master Zhu ay tiyak na magiging mabuti sa'yo. Ipapaalam ko na ngayon, kay Brother Liang. Putang ina, sino yan? Tumawag ka sa akin sa oras na ito. Hello. 哎， Hello. Siya ba si Liang Jie? Pasensya na. Nabastos kita. Ako si Su Chengru. May mga bagay na hindi pwedeng hintayin. Paggising na lang tayo mag-usap. Talagang pasensya na. Liang Jie, nabastos kita. Kanina, pumayag ang kapatid kong babae na makipag-date sa'yo. 3 taon mula ngayon sa Crown Hotel. Siguradong pupunta siya. Sinasabi mo bang pumayag na ang kapatid mo na makipag-date sa akin? 约会了。 Tama, si Su Chengru. 好，苏成儒， Maganda ang pagkakaayos ng bagay na ito. Talagang pasasalamatan ko ang pamilya Su. Hey, anong sinasabi ng batang ito? Ito ang nararapat kong gawin. 3 araw mula ngayon sa Crown Hotel, siguradong darating ako. 我一定到。 Sa huli, hindi ka pa rin. 3 araw na ang lumipas. Zhangfan, aalis na 我 ako. 要走了。 Sa mga nakaraang araw lang. Zhangfan, matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Naiinis ka ba sa akin? Hindi naman. Hindi pa naman tayo umabot sa puntong magalit sa isa't isa, di ba? Nga. 是啊， Matagal nang naputol ang pagkakaibigan natin. 早就断了。 Bakit ko pa kailangang magpaka-sentimental? Zhangfan, kailangan kong humingi ng tawad sa'yo. Noong nakaraan, marami akong nasabi na labis na. Ngunit hindi na maulit iyon. 再也不会了。 Sa isang paraan, medyo kamukha ng guro. Mukhang matatag ang kapatid mo at tatay mo, ah. Gusto rin nilang, madali kang maipasa sa akin, di ba? Huwag mong tawaging Zhu Xiaoye. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Baka ka pang tumanggi sa akin. Ikaw ang mapapakinabangan kapag natulog ako. Alam mo ba? Hehe. Ngayon pumasok ka sa kwartong ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Ayaw ko, ayaw ko. Ay. Ngayon. Maaari bang umalis pa? Sino ang nagsabing wala, Ayos ka lang ba? Sino ang mangahas na sirain ang aking magandang pagkakataon? Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Zhu, ay naku. Sino ang mangahas na sirain ang aking magandang pagkakataon? Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Zhu, ay naku. Pamilyang Zhu. Hindi ko pa ito pinapansin. Huwag mo akong patayin. Magkano ang gusto mo? Ibigay ko sa iyo lahat. Huwag mo akong patayin. 你别伤我， Kung papatayin kita, madudumi ang kamay ko. Tandaan mo. Huwag ipagmalaki ang hindi mo sariling tagumpay. 别往自己身上揽。是 Isa itong maliit na leksyon lang. Kung sakaling may susunod pa, hindi na magiging ganoon kasimple. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. 明白。 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 Umalis na tayo, mag-ingat ka pa rin. Pwede mo bang sabihin kung sino ka? Hindi pwede. Natatakot ka bang ilantad ko ang pagkakakilanlan mo? Hindi, sigurado ako dyan. 保证，
Gusto ko lang malaman kung sino ang nagligtas sa akin. Paano ko ba kayo mababayaran? Hindi ko kayo niligtas para sa kapalit. Para lang magpasalamat sa isang utang na loob, huwag mong alalahanin. Hindi ko maintindihan. Kung hindi mo maintindihan, okay na lang. Amoy ng gamot. Zhang Fan. Ay, Xiao Fan. Bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Ano nang sinabi mo? Ngayon, may suporta na mula sa Pamilya Zhou. Sa wakas, makakapagmalaki na kami sa Pamilya Su. Sino yan? Ginoong Su. Inutusan kayo ng matandang Su na pumunta sa ospital ngayon. Tatay, bakit ka bumangon? At bakit nandito rin si Zhang Fan, ang batang ito? Ginagawa mo ba ito para makuha ang atensyon ng Pamilya Zhou? Dinala mo si Ning Xuang sa hotel para makasama ang pangalawang anak ng Pamilya Zhou sa pagtulog. Tay, nagkamali ako. Huwag po kayong magalit. Alam ko na nagkamali ako. Ipinagpalit ang sariling anak bilang kapalit. Gusto mo pang ipahamak ang sariling ama. Talagang nakapagpalaki ako ng magandang anak. Ano ito? Huwag mong basta-basta sabihin ang ganyang bagay, tatay. Bunso. Akala mo ba talagang nalilito na ako? Akala mo ba wala akong alam? Pumasok kayo. Ginoong Su Sheng. Ayon sa salaysay ng kusinero ng Pamilya Su, sinasabi niyang sa ilalim ng iyong banta at suhol, idinagdag niya ang mabagal na lason sa pagkain ng matandang Su. Ngayon, sumama ka sa amin. Tatay, inaasar ako. Masyado kang nagmamadali. Tatay, tulungan mo ako. Hindi na kayang suportahan ng katawan mo ito ng matagal. Kung makulong ako, walang pag-asa ang Pamilya Su, tatay. Ikalawa, walang dapat ipag-alala dito. Salamat kay Zhang Fan sa kanyang mga karayom. Ka-recover na ang katawan ko. Wala namang problema kung mabuhay pa ako ng ilang taon. Hindi ba't? Ikaw ang manggagamot na nagpagaling sa matandang Zhou. Paano mangyayari iyon? Walang imposible, walang hindi posible. Lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa iyong mga aksyon. Pumasok ka at magmuni-muni ng mabuti, bilisan mo. Wala akong kasalanan. Inuusig ako ng walang dahilan. Salamat sa iyo, Xiao Fan. Kung alam ng lolo mo na ganito ka nakaswerte ngayon, tiyak na magiging proud siya sa iyo. Nakapagtiwala na ako sa iyo kay Ning Xuang. Upo ka, matanda. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Kaka-recover mo lang mula sa sakit. Mas mabuting magpahinga ka muna. Hintayin mo ang ilang araw. Naka-recover na at maayos na nakalabas ng ospital. Mabuti. Aking disipulo. Zhang Fan. Guro. Nang iligtas mo ako habang nakasuot ng maskara, doon ko lang naisip ang mga alaala ng nakaraang buhay. Sa buhay na ito, may kasunduan tayong dalawa. Hindi na tayo dapat maghiwalay. Sobrang saya. Buhay na ito, nakatakdang maging mag-asawa tayo, Yenen.